Ate Dalang, bakit ka nagpatira pa sa kanya, ate? Hindi naman siya kundi ginamit ang pera mula sa pagbebenta ng mga pancake para bilhin tayo. Akala niya talaga makukuha niya ang ating magkapatid. Siyang walang kwentang tao. Hindi siya makapanalo sa laban. Sisihin pa ba tayo, mga kapatid? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa ating tagapagligtas na bumili sa atin gamit ang pera. Matagal na tayong naibenta sa mga kampo ng sundalo sa hangganan. Naging sundalo siya, Walang lason dito. Totoo ang puso niya para sa akin. Kaya mayroon pa akong pagkakataon na tapusin ang misyon ng sistema, Jinlian, hindi ako maliligtas ng gamot. Ikaw lamang ang iyong tapat na puso. Ang iyong katawan ang makakapagligtas sa akin sa panganib, Ate, huwag. Sobrang pangit at maikli siya. Mas mabuti pang madumisan ng mga walang hiya kaysa makasal sa kanya. Tumahimik ka. Kami ay kusang loob na ipinagbili sa aming tagapagligtas. Bilang alipin at utusan, paano mo maikukumpara ang tagapagligtas sa mga walang hiya? Mukhang may malaking sama ng loob sa akin ang batang ito. Nakabit na ang kapareha, Song Furong. Antas ng pagtanggap, 0%. Walang kahit anong pagkilala sa akin. Hindi na nakakapagtaka na ang dating may-ari ng katawan ay pandak. Matanda na at pangit pa. Ang alam lang gawin ay magluto ng tinapay. Mahirap makuha ang loob ng mga babae. Kinlian, huwag kang mag-alala. Basta tapat kang tumanggap sa akin. At handang maging asawa ko. Aalagaan ko kayong magkapatid. Ibibigay ko sa inyo ang masaganang buhay. Nagbubulaan ka lang. Dala, naniniwala ako sa'yo. Ayos, may pag-asa pa ako. Pero, kailangan ko muna siyang gawing tunay kong asawa. Jinlian, ikaw ang itinakda ng tadhana para maging asawa ko. Basta't handa kang magmahal sa akin ng totoo. Mamahalin kita ng lubos. Handa ka bang magsama tayo? At maging tunay kong asawa? Mula nang ibalik mo ang aking mga kapatid na babae. Nasa isip ko na maging asawa mo. Ayos lang iyon. Walang oras na sayangin. Ate, magsisisi ka. Sige na, ikaw na ang mauna. Lene. Wow, ang ganda talaga. Dalaong. Ako'y alipin. Ito ang unang pagkakataon. Wala akong alam. Huwag kang mag-alala, alam ko ang lahat. Huwag mong isipin na mababa ako. Pero kapag nakahiga ako, mas mataas pa ako kaysa sa sinuman. Sobra na, hehe. Anong sinasabi ni Dalaong? Hindi ko maintindihan. Walang anuman, susunod, maintindihan mo na. Ding. Sa wakas, hindi na ako pangit. Tumangkad ako ng 20 sentimetro sa isang gabi. Tumaas din ang aking pisikal na kondisyon. At nadagdagan pa ng 0 taon ang buhay ko. Lanan. Dalaong. Kamusta na ang katawan mo? Huwag kang mag-alala, asawa. Halos ganap na akong gumaling. Jinlian, magpahinga ka na sa kama. Lalabas lang ako para mag-ehersisyo. Tumaas na siya ng maraming taas. At mas gwapo na rin. Lene. Paano siya nakakalabas ng kama? Mukhang tumangkad pa ng kaunti. May pagbabago rin sa itsura. Nasaan ang ate ko? Asawa. Dapat natutulog siya sa loob. Imposible, hindi maaga ang ate ko. Dapat hindi siya makabangon ngayon. Pinagtitripan mo ba siya? Lanan. May. Ngayon, nararamdaman kong puno ako ng lakas. Ang
Ang pisikal na kakayahan ng karaniwang tao ay isa. Samantalang ang aking kakayahan ay higit sa 1-0. 10 beses ng karaniwang tao. Sa ibang salita, kaya kong labanan ng 1-0 karaniwang tao mag-isa, he. Kaya kahit na makatagpo ako ng mga tiwaling tao, wala akong takot. Sarap. Lene. Ay, heto na. Sarap. Ha. 2-8-5-2-8-6-2-8-7-2-8-8. Parang mas malakas si Dalaro ngayon kaysa dati. Yenen, parang tumangkad siya pagkatapos niyong magkasama. At lumakas din. Anong nangyayari dito? Baka may iba siyang Jin. 299,300. Wow. Tara. Lanan. Lanan. Mahirap ang trabaho mo, Ginoo. Asawa. Magpahinga ka na sa kama. Hindi ba't ikaw ang nagpasakit sa akin? Dapat mag-ingat ka sa pakikipag-usap sa ating Ginoo. Siya ay isang mabuting tao. Huwag maging bastos. Lene. Walang anuman, mahal, magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa mga mabibigat na gawain sa bahay ngayon. Saktong-sakto, kailangan na rin nating ayusin ang bahay. Lanan. Mahal, ang sipag mo. Hayaan mong hugasan ko ang iyong mga paa. Hindi na, mahal. Iba na si Renzi ngayon kaysa dati. Gusto ba ng asawa ang pagbabago ko? Ngayong gabi, hayaan mo akong magpakitang gilas. Takot ang asawa ni Izane sa sakit. Pwede bang dahan-dahan lang? Huwag kang mag-alala, magiging maingat ako. Sistema, pwede ba akong magpalit ng isang set ng teknik? Hi! You! Bumalik na si Elanje. Bakit hindi kayo kumakain, asawa? Lanan. Isa na lang ang natitirang mangkok ng bigas sa bahay. Ha? Paano naging ganito? Hindi ba dahil sa'yo, puro pananakot mo sa atin itong mga nakaraang araw? Hindi na rin lumalabas si ate para magbenta ng tinapay. Sumusunod kami sa'yo, magugutom na kami. Kakagaling lang ni Dalaw sa sakit. Mas mabuti kung magpapahinga siya. Lanan. Walang nangyari sa'yo, asawa ko. Magaling na ang katawan ko. Ngayon, kahit magbenta ako ng mga tinapay, kaunti lang ang kikitain. Mas mabuti pa siguro ganito. Aakyat ako sa bundok para manghuli ng ilang hayop. Para makapagpalakas ka rin ng katawan. Salamat sa malasakit mo, Dalaw. Nagyayabang ka lang, akala mo kaya mong manghuli ng hayop sa bundok. Ako, ano bang nangyari sa akin? Ngayon, malakas at malusog ako. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang kapatid mo. Lanan. Dalang. Talagang mas magaling na siya kumpara dati. Naging mas magaling. Yun hindi ako naniniwala dyan. Hindi pa siya kasing taas ko ngayon. Maghintay na lang kayong dalawa sa bahay. Pupunta ako sa bundok para manghuli ng ilang hayop. Babalik ako para magluto ng karne para sa inyo. Lanan. Dalang, mag-ingat ka. Dalang, mag-ingat ka. Naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Asawa, alis na ako. Hindi ko alam kung siya ay ligtas.
Haha, ang taba ng kuneho. Tamang-tama, dadalhin ko ito pabalik para sa asawa ko ngayong gabi. 10 hakbang, tama ang tira. Talagang tumama. 10 hakbang, tama ang tira. Talagang kahanga-hanga. Hey. Haha. Ika-4 na ito. Sobrang dami, tamang-tama para ibigay kay Mrs. para makabawi. Ngayong gabi, makakapag-ensayo na naman tayo. Tapos na, hehe. Ay. Tulungan mo ako. Mangyaring tapusin ang pangalawang pangunahing misyon. Iligtas ang prinsesa. Ang taong ito ay isang prinsesa. Iuwi mo na siya. Hoy, gising na, miss. Dumating na ang lobo, dumating na ang lobo. Tayo na. Bakit mo siya pinapansin? Mabilis kang umalis. Mga kuya, anong nangyari? Ang mga lobo ay mga mabangis na hayop. Sa katawan ko ngayon, mahirap labanan. Pero kung aalis ako, tiyak nakakainin siya. Anong nangyari kay Lauli? Bakit siya natakot ng ganyan? Ha? May lobo sa bundok, anong lobo? Paano na tayo maghahanap ng hayop sa bundok pagkatapos nito? Huwag mag-alala. Baka matapos kainin ng lobo ang malaking lobo sa amin. Umalis na rin siya. Ay naku. Si Wu Zhao ba ang tinutukoy niyo? Bukod sa kanya, sino pa ba? Noong panahong iyon, natakot siya ng labis. Nakita niya ang lobo pero hindi siya tumakbo. Ngayon, marahil ay nakain na siya ng lobo. Tama. Sayang ang dalawang magagandang asawa niya. Sa pagkakataong ito, wala akong kinalaman sa pagkamatay niya sa tahanan ng lobo. Ngunit hindi ko maaring palampasin ang kanyang mga asawa. Baka maunahan ako ng iba. Lenwe. Sinasabi mo na ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Dalang? Baka may nangyaring masama. Bakit hindi na lang magbenta ng mga pancake? Kailangan pang matuto sa iba na manghuli sa bundok. Sa kakayahan niya. Baka naubos na siya ng mga mabangis na lobo. Tumigil ka sa mga kalokohan. Si Dalang, bumalik na. Hahaha. Halika na, maliit na babae. Hahaha. Huwag mong hawakan ang kapatid kong babae. Ay, maganda rin itong batang ito. Ikaw, Naglakas loob kang kumagat sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan. Nasaan ang iyong handmaid son? Nakabunding mo na siya. Yun talagang nakabawi si Wu Zhao. Yung batang iyon. Hindi ko naman kailangan ang mga babaeng natikman niya. Hahaha. Pero mas maganda pa itong dalagang ito. Hahaha. Sinasabi ko sa'yo, noong nakaraang beses, nakatagpo ako ng isang ligaw na manok. Uy, tingnan nyo, ang laki na ng lobo ko. Bumalik pa ang pinuno ng mga lobo. Talagang nakakagulat, ha? Wow, grabe, ang laki na niya. Ang galing naman. Hahaha, bitawan mo ako. Bitawan mo. Ang lakas mo, tigilan mo yan. Sino mga ngahasirain ang plano ko? Itigil mo. Ito ang iyong lolo. Ako si Wu Zhao. Bulin mo ang aking asawa. Tingnan mo, ngayon ay ituturo ko sa iyo ang leksyon. Hindi ko akalain na si Dalang ay may ganitong lakas. Dalang, ikaw. Hindi ka ba kinain ng wolf? Ang tinutukoy mo ay yung wolf. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa masamang lobo. Lene.
Dalong, Tama na, huwag na tayong mag-away. Kung magpapatuloy ka, magkakaroon ng masamang mangyayari. Tama ka. Umalis ka, huwag kitang makikita muli. Ang tiyuhin ko ay Siximen de Guangren, ikaw. Maghintay ka lang, ayos lang. Siximen de Guangren ay isang mayamang tao sa bayan. May koneksyon sa lahat. Hindi lang sa mga opisina. Sinasabing nakakakilala rin siya ng mga kriminal. Sa ngayon, hindi pa sapat ang lakas ko para lumaban sa kanya. Kung gusto kong manatiling buhay, kailangan kong lumaki at tumibay agad. Mahal. Sa wakas, nakauwi ka na. Akala ko hindi na kita muling makikita. Basta't nandito ako. Walang sinuman ang makakaapi sa inyo. Yung lobo ba na yon, ikaw ba ang nakahuli, mahal? Ako nga mismo. Nasaktan ka ba? Ang delikado ng makipaglaban sa lobo. Huwag kang mag-alala, ang asawa mo ay malakas at masigla ngayon. Ang galing ko pa rin. Asawa, sino itong dalagang ito? Ako si Likeyon. Habang tumatakas ako, nakatagpo ako ng mabangis na lobo. Halos mamatay ako. Siya ang nagligtas sa akin. Nakabind ang target na si Likeyon. Antas ng pagkilala, 0%. Pwede rin pala siyang magpaangat ng pagkilala. Naawa ako kay Keyon. Kaya dinala ko siya pauwi. Asawa, hindi ka magagalit, di ba? Ang aking asawa ay matapang at matulungin. Mabuti ang kanyang ugali. Ito ay biyaya para sa aming magkapatid. Bakit ako magagalit? Ngayon ay ayusin ko ang tirahan para kay Yenye. Keyon, pero hindi sapat ang aming pagkain para sa isa pang tao. Ano iyon? Iyan ay isang ligaw na manok. Talagang nahuli ang ligaw na manok. Hindi lang ligaw na manok, may ligaw na kuneho din. Lahat ng ito ay mga nakuha ko mula sa pangangaso sa bundok. Sinabi ko na, hindi ko na kayo papagutom sa hinaharap, mga kapatid. Hindi ko dapat pinagdudahan ang iyong kakayahan, Ginoo. Ayos na, bakit pa natin pinag-usapan ito? Pupunta ako para gumawa ng sabaw ng manok para sa inyo. Titikman ninyo ang aking galing sa pagluluto. Sige na. Tumangkad na si Dalang. At naging magaling na sa martial arts. Hindi na siya pangit. Para rin sa ating magkakapatid. Tama ang sinabi ni ate. Sa ganitong panahon ng kaguluhan, ang ganitong lalaki ay karapat-dapat pagkatiwalaan habang buhay. Heto na ang braised chicken. Yan ang sarap ng sabaw. Dahan-dahan lang, marami pa. Halika, binibining Li. Uminom ka rin, salamat. Inumin mo na. Ang inyong kabutihan ay tiyak na aking gagantimpalaan ng doble. Gantimpala, hindi mo naman ako gustong ipagkaloob sa sarili mo, di ba? Ligunyang, huwag kang matakot. Mahilig lang talaga si Dalang sa mga biro. Hindi siya ganung tao. Ligunyang, nagbibiro lang ako kanina. Ang pagligtas sa iyo ay isang simpleng bagay lamang para sa akin. Walang dahilan para banggitin pa. Tama. Tumaas na ang pagkilala sa kanya. Lumakas na ang katawan niya. Bakit hindi pa dumarating si asawa? Asawa, nahuli na kita. Phew. Furong, bakit ikaw? Bakit mo binitiwan, asawa? Hindi mo ba gusto si Furong? Furong, anong ginagawa mo? Sabi ng ate ko, ako ang mag-aalaga kay Dalang ngayong gabi. Furong, matagal ko nang sinabi sa'yo. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ito rin ang gusto ni Furong. Gusto ko ring magpakasal sa'yo. Dahil sinabi mo na ito, hindi na ako mag-aalangan. Lene. Hi. Hey.
Mukhang tumangkad na si Dalang. 又长高了呢。 At mas gwapo pa. 更帅了。 May pagka-masculine din siya. Talagang magaling si Ijingjing. Parang walang katapusang lakas ko. May estilo na ang mga galaw ko. Nakatuklas ng mga mahalagang materyales kung dapat bang i-recycle. Mahalagang materyales. Ito ba ay ang lobo na nag-recycle? Matagumpay na na-recycle, nakakuha ng 30 puntos. Maaaring gamitin ng host ang mga puntos sa tindahan para makakuha ng mga item. Ito ay isang magandang bagay. Partikular na laban sa mga kutsilyo at sandata. Palitan. Matagumpay na napalitan. Anong bagay ito, Ginoo? Ito ang panggatong. Malalaman mo rin mamaya. Sasaksakin kita, gago ka. Lumabas ka rito. Ah, sila na naman. 又是他们， Ano nang gagawin natin ngayon? Lanan. Nandito ang lolo mo. Ikaw, bakit ang tangkad mo na? Ikaw ang anak ng pamilya Wu. 武家大郎， Ang mga batang babae na ito ay talagang magaganda. 还真不错呀， Sobrang sayang nakasama ka nila. 这就是暴殄天物。 Sila ay kasama ng isang walang silbi na katulad mo. 跟着你这个废物， Talagang sayang. Mas mabuti pang sumama na lang sa amin si Ginoong Simen. Hahaha. Wang Chuan, nasaktan mo ako noong nakaraang mga araw. At sunod-sunod mong kinukuha ang aking mga babae. Ngayon ay nandito ka na naman para makialam. Mukhang hindi ako makakapagpigil na turuan ka ng leksyon. Talagang hindi ka matututo, ano? Hoy, tiyuhin. 不要叫我。 Ngayon, hindi lang ako kukuha ng babae mo. 我不仅要抢走你的女人， Kundi papatumbahin din kita. Tawagin niyo sila. Lanang hauha. Yuhaha. Mukhang ganyan lang din ang mga tao nyo. 不过如此。 Mukhang may kakayahan ka rin ah. 看来有两把刷子。 Pakiusap, tulungan mo ako, Guru Zhang. Guru Zhang. Aling Guru Zhang? Ako, si Guru Zhang. Yung Guru Zhang na walang awang pumapatay. Narinig ko, may dala siyang 12-12 ng kaso ng pagpatay. Tapos na si Wu Zhao ngayon. Ginoong Simen. Ikaw ang nagsabi sa akin na lumipad. Ito siya, itong batang ito, siya nga. Sige, subukan natin kung gaano kakalakas. 你有多大能耐？ Ahiha. Magaling ka rin. Subukan mo ang aking tiyan ng fist. Sige, subukan mo ulit ang tiyan ng fist ko. Ay, mamatay ka na, Aihi. 去死吧！嘿， Fugu fist. Ah. Hindi inaasahan na paatras mo ang mga Orthodox of. Ano ang balak mo? Ngayon, alisin ko ang mga salot para sa bayan. Ah! Ang galing. Tingnan mo kung maglakas loob pa siyang gumawa niyan. Ang mga nananakit sa mga mababait ay talagang karapat dapat dito, puy. Ah. Ikaw, naglakas loob kang saktan ng aking tuta. 小狗， Putulin siya. Ay nako, nakipagsabuatan ka sa mga tulisan. Walang kasalanan na hindi nagawa. Nagsunog, pumatay, nagnakaw. Nang aapi sa mga tao. Dapat matagal ka nang namatay. Huwag akong patayin. Ang aking bayaw ay ang pinuno ng Qinghai County. Kung papatayin mo ako, hindi kanya patatawarin. Mula pa noong sinaunang panahon, hindi naglalaban ang mga tao sa mga opisyal. Hindi natin kayang labanan si Ginoong Simen. Asawa. Lanan. Asawa. Makinig ka sa isang payo ni Jin Lian. Kung sakaling patayin mo ang taong ito, mahuhuli ka ng mga otoridad. Ano ang mangyayari sa atin, mga kapatid? Tama ang sinabi ng asawa. Sa ngayon, hindi pa tayo dapat makipagtalo sa mga otoridad. Lene. Tiong. 不要叫我！ Ayos ka lang ba? Dahil sa'yo lahat ito. Babalik ako para tanggalin ang mga paa ng aso mo. 狗腿！ Tumahimik ka, itigil mo yan. Bata, ang lakas ng loob mo talagang nakakainis. Tingnan mo itong malaking tao, talagang paano ba ito? Bakit ganito ang buhay niya? Tara na. Tuloy.
Tuloy, 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 tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Wuji Dalang, bakit bigla kang tumangkad? Pati hitsura mo gumuwapo na. Ang galing mo pa sa martial arts. Wala namang ibang Wuji Dalang, di ba? Talaga namang matangkad siya. Hindi mo ba naiisip? Magkapatid ba talaga sila, si Dalang at si Erlang? Talagang pareho silang nilikha mula sa iisang hulma. Tingin ko, siya ay nagkasakit noong bata pa siya, kaya naantala. Kamakailan lang, nakatagpo ako ng isang mahusay na manggagamot. Ininom ko ang kanyang gamot. Ito yon. Sa isang iglap na wala ang sakit. Bigla akong tumangkad. Ay, ikaw talaga ay anak ng pamilya Wu. Mukhang talagang umunlad na ang anak ng pamilya Wu. Hindi lang nakakuha ng huli. Napalayas mo pa si Ginoong Simen, sayang lang. Yung ibang mga tao, hindi kasing swerte mo. Punong bayan, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, bulok na ang pamahalaan. Ang dami ng buwis at mga singil. Hindi sapat ang ani sa bukid para pambayad ng buwis. Bukod pa rito, ang mga jin ay bumaba sa timog at pumapatay kahit saan. Ay, ang maliit nating bayan sa hangganan. Napakadelikado talaga. Para mabuhay, kailangan kong magbigay ng pagkain sa mga dayuhan. Ngayon, halos hindi na kami makaraos. Wala na kaming natitirang bigas kundi 1 kilo na lang. Ay, 3 araw na akong hindi kumakain. Sa ganitong sitwasyon, mauubos na ako sa gutom. Hindi ko akalain na ganito kahirap ang buhay ng mga tao. Pero may mga hayop pa namang nandyan sa bundok. Bakit hindi tayo umakyat sa bundok para manghuli? Hindi talaga pwedeng umakyat sa bundok para manghuli. May mga lobo sa bundok na ito. Kumakain sila ng tao. Ay, bigla kong naalala. Si Wu Jia Dalang, hindi ba't pumatay ka ng lobo kahapon kung kaya niyang patayin lahat ng lobo sa bundok? Hindi ba't pwede na tayong mangaso sa bundok? Tama, tama. Dalang, pwede mo ba kaming tulungan? Pamunuan mo kami sa pangangaso sa bundok. Dala, baka pwede kang tumulong sa lahat. Sige, magbuo tayo ng isang hunting team. Sino ang gustong sumama sa akin? Ito. Parang narinig ko rin na sa bundok na ito. Hindi lang mga lobo, kundi pati mga tigre. Yung tigre, isang kagat lang kaya nitong kainin ang tao. At hindi na iluluwa ang buto. Na, Wu Zhao. Kaya mong labanan ang lobo. Pero hindi sigurado sa tigre. Tama, susunod kami sayo. Hindi ba't yun ay pagpapakamatay? Kapatid na tigre, sasama ako sayo. Hey, batang aso. Bakit ka nakikisali? Alam mo bang gaano kadelikado sa bundok? Hindi ako natatakot, mas mabuti nang kainin ng lobo kaysa mamatay sa gutom. Tama si Little Stone. May daan pa tayong makakyat sa bundok. Pero kung hindi tayo akyat, ay wala na tayong ibang daan kundi ang kamatayan. Sige, pupunta ako. Sige, pupunta rin ako. Ay, sige, pupunta rin ako. Sige, maghanda na tayo para umakyat sa bundok at manghuli. Lanan. Masarap ito. Asawa, saan mo nakuha ang mga pagkain ito? Lanan. Nakuha ko ito sa pamamagitan ng mga puntos mula sa tengu mo. Pero huwag mo itong sabihin sa iba, Dian. Ha? Hindi ba't ako ang pumatay ng lobo sa bundok? Binenta ko ang balat at buto ng lobo para makabili nito. Lee, kumain ka. Gusto mo bang sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao? Napakataas ng kanyang kakayahan sa martial arts. Marahil makakatulong siya sa akin. Hindi, kahit gaano pa siya kagaling. Isa pa rin siyang simpleng mandirigma. Kapag pumasok na sa gobyerno, siguradong magiging malupit ang kanyang kapalaran. Kapag gumaling na ang aking sugat, pupunta ako sa hangganan para hanapin si General Yang. Siya lamang ang makakapag-udyok ng hukbo at makakapagpatay sa mga taksil. Ligiliw, bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Ha, hindi naman. Masarap. Bakit? Naiintindihan ko na. Gusto mo uminom ng alak, tama ba? Sakto, may maganda akong alak dito. Lanan. Bakit pula ang alak na ito? Lanan. Ang alak na ito ay tinatawag na alak na ubas. Siyempre, ito ay gawa sa ubas. Nakakainis. Medyo inaantok na ako. Uwi na ako para magpahinga.
Nakikita ko, masigla ang kapatid na babae ngayon. Bakit hindi siya ang samahan ng Ginoo? Ay, Jin Lian. Hindi ko na kayo istorbohin, alis na ako. Ay. Huwag kang umalis. Kung gusto ng asawa na samahan ng kapatid, aalis na ako. Ngayong gabi, hindi kayo pwedeng umalis, tayo. Hindi pwedeng ganun, asawa. Huwag na huwag mong papagurin ang katawan mo, Jenen. Magpaka-relax ka, asawa. Ngayon, sobrang lakas ko na. Lanan, suotin niyo ito ngayong gabi. Yanan, Ano ito? Malalaman niyo kapag sinuot niyo. Lanan. Bakit hindi pa sila bumabalik? Ginoo. Wow. Aha. Ginoo, 相公， sa tingin mo maganda ako. 我美吗？ Napakaganda. Hahaha. At 那 ako, 我呢？ ay. Itong Wuzao, mahusay sa lahat. 能文能武。 Kung matutulungan niya ako, tiyak na maaalis ko si Jinning. Hindi ko lang alam kung ano ang kanyang 不知 ugali. 道他的品行如何？ Hi. Aha. Hayaan mong pakinggan ko kung ano ang sinasabi niya sa 都 likod. 说些什么？ Hehe, mahal. 娘子， Halika. Bumusa ka, bakit ka 躲 umiwas? 什么呀？ Mua. Akala ko siya ay isang malaking bayani at henyo. 子呢？ Pero mukhang isa lang palang matandang malandi na mahilig sa kutson. Lene. Dala. Kapatid na Wu, handa na kami. Lanan. Maganda. Dala, kailangan mong mag-ingat 小心啊！ Yenan, kami ay naghihintay sa iyong 等 pagbabalik. 你回来。 Mahal, huwag mag-alala. Ang ilang mga mabangis na hayop ay hindi kayang talunin ang iyong asawa, Dignan. Umalis na. Gutom na ako. Medyo. Bigyan mo ako ng makakain. Walang gantimpala sa walang gawa. Hintayin kong mahuli ang biktima bago kumain. Paano ako makakapagpanggap kung hindi ako busog? Halika. Kumain ka na. Ang kuneho ay kuneho. Huwag tumakbo. Ay, tama. Tama. Kuya Wu, talagang laging tama ka. Pumunta ka at kunin ang kuneho. Ay. Wild boar. Wild boar. Bato, bumalik ka na. Muchaw, tulungan mo si Xiao Sheito. Yuha. Oh. Haha.
Napatay ng malaking tao ng pamilya Wu ang tigre. Si Wu Jialang ay isang bayani sa pagpatay ng tigre. 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 Sa hinaharap, hindi na kami bibiktimahin ng malaking ulo na ito. Maraming hayop ang nahuli ngayon. Bumaba tayo sa bundok. Dalhin natin ang tigre pababa. CJ. Ay, bumalik na. Dalaong. Hindi ka nasaktan, di ba? Ay naku. Bakit may isa pang tigre? Ang laki. Huwag kayong matakot. Napatay na ni Kuya Wu ang tigre na ito. Hehe, patay na talaga. Totoong patay na. Wu Zhao, ikaw ang bayani ng ating baryo na pumatay ng tigre. Bayani 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 ng tigre. Dalaw, hindi ka ba nasaktan? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ang iyong asawa ay malakas at masigla pa rin. Asawa ko, ang galing mo talaga. Ay, ang galing naman ng asawa mo. Kakayanin mo ba siya? Ay. Anong pakialam mo? Hindi ko inakalang ganun siya kagaling. Kung mapangasawa ko lang siya. Ay, ano ba yung iniisip mo? Naku, may masama, may masama. Paparating na si Dazi. Naku, dumarating na ang mga Tatar. Anong mga Tatar ang dumarating? Ang mga Tatar ay nag-aapoy, pumatay at nagnanakaw. Walang ginagawang mabuti. Ano ang gagawin natin? Punong bayan, magmadali tayong tumakas. Ayokong mapatay ng Tatar na yon. Tama nga. Takas na, mga kababayan. Magsiuwian na ang lahat. Mag-empake ng kaunti. Tayo'y tumakas. Mangyaring kumpletuhin ng host ang subtask na patayin ang mga Tatar. Protektahan ang mga taga-baryo. Makakakuha ng random na gantimpala sa pagtapos ng misyon. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng tumakas, ay. Wujia Dalang, bakit mo pinipigilan ang lahat? Tama nga. Magaling si Dazi sa pagsakay at pangangaso. Kaya niyang maglakbay ng libo-libong milya sa isang araw. Kaya ba nating makasabay? Hindi ito pwede. Hindi rin ito pwede. Hindi naman tayo pwedeng maghintay dito hanggang mamatay. Ah, Wu Zhao, ikaw ang bayani na nakakalaban sa tigre. Magbigay ka ng solusyon para sa lahat. Ang paraan ay patayin ang mga Tatarin. Anong posibilidad na patayin ang mga Tatarin? Patayin ang mga Tatarin. Ang mga Tatarin ay likas na matatag. Mahusay sila sa pagsakay at pagbaril. Kahit ang mga sundalong hangganan ay hindi makatalo sa kanila. Makipaglaban sa mga Tatarin. Hindi ba't ito ay pagpapakamatay? Ano sa tingin mo ang maaari nating gawin? Lanan. Ito. Ang mga Dazi ay tao rin. Hindi sila hindi matatalo. Sino ang gustong sumama sa akin para patayin ang Dazi? Kapatid na Wu, handa akong sumama. Dogwa, bumalik ka rito. Tatay, kapatid na Wu, kaya niyang talunin ang tigre. Siguradong kaya rin niyang patayin ang Dazi. Ang kalupitan ng Dazi ay parang tigre. 10 beses na hindi siya mananalo kay Wu Zhao. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tama si Kuya Wu. Gusto kong sumama kay Kuya Wu para patayin si Dazi. Ayos lang. Sasama rin ako. Ayos. Bilangin mo ako sa mga tanga, Dazi. Ilang tao ang kasama ni Dazi? Mga 7 o 8 tao. Magaling si Dazi sa pagsakay at pagbaril. Ngunit hindi siya magaling sa labanan ng malapitan. Pero kapag nawala na sila sa kanilang mga kabayo, wala silang kaibahan sa mga karaniwang tao. Narinig ko na rin yon. Si Dazi ay nakasakay na mula pa noong siya ay isinilang. Baka hindi pa siya marunong maglakad. Tingnan niyo, komplikado ang terrain ng ating nayon. Basta't magtago tayo at makipaglaban sa mga eskinita. Wala na silang kalamangan. Lanan. Yelan, okay. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Susunod kami sa'yo. Susunod kami sa'yo. Susunod kami sa'yo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Susunod kami sa'yo. Dito muna tayo magtago. Tapos ganito. Sa huli, ganito. Lanan. Ay. Tara, magtago tayo. CJ. Tara na. Tara na, bilisan. Sundan mo. Lanan. Wala pa, hanapin mo ako. Si Peach ay humahabol sa akin. Maliit na kuneho.
呀！ Hey! You! Si Tazi ay humahabol sa akin. Maliit na kuneho. Titignan ko kung saan ka tatakbo. Eh. 小石头，小石头，怎么样？ Kuya Hugh, ito ang huling tanga sa lupa. 最后一个， Ang galing ni Little Stone. Gusto ni Kuya Tiger na tumakas. Huwag siyang pahintuin na makatakas. Babalik siya para maghiganti. Maghintay kayo sa akin. Hindi kayang sirain ng karaniwang espasyo ang baluti ni Dazi. Pero kapag nakatakas siya, tiyak na mangunguna siya sa malaking hukbo para magmasakar sa nayon. Yuhu! Oh, nanalo tayo. Nanalo tayo. Kuya Wu, ang galing mo talaga. Congratulations, host. Natapos ang subquest na protektahan ng nayon. Gantimpala, kasanayan sa pagsugpo ng walang hanggan. Natutunan ko na ang mataas na antas ng kasanayan sa espada. Delaro. Nanalo. Delaro, napagod ka na. Hindi naman. Hindi lang siya magaling sa martial arts. Alam din niyang gamitin ang terrain para manalo. Talagang may talento sa pagiging general. Kailangan kong sanay ng mabuti si General Yang. Sang-ayon si Song Jinlian ng 70%. Dagdagan ng 5. Sang-ayon si Song Furong ng 70%. Dagdagan ng 5. Sang-ayon si Li Keo ng 35%. Dagdagan ng 5. Kuya Hugh, kanina ay pinatay natin ang 7 na tata. Lanan. Sige, titingnan ko muna. Lanan. Tara na, alisin ko na ang mga gamit ko. Malinaw naman ito. Mukhang marami nang nakuha ang mga ito mula sa mga taga-Bukirin. Maliit na bato. Ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon. Itong 1-0 tael na pilak para sa'yo. Salamat, Kuya Wu. At ibahagi na lang ang natitira sa lahat. Ay, si Wu Jai lang. Ikaw ang tagapagligtas ng buong nayon natin. Aling punong nayon, anong ginagawa mo ito? Magsalita ka, huwag kang mag-alala. Ito ay nararapat para sa lahat. Basta't sama-sama tayong magsikap. Tiyak na magiging mas mabuti ang ating buhay. Kuya Wu, ano ang dapat gawin sa mga bangkay ng mga barbaro? Tanggalin ang kanilang mga baluti. Bukas ay pupunta sa opisina para sa gantimpala. Magbibigay ang opisina ng gantimpala sa atin. Hehe. Narito na si Wuduto. Sino ang nagulat sa opisina? Sino ang pumatay sa taong ito? 人是谁杀的？ Ako ang pumatay. Tawagin ng mga tao, hulihin siya. 拿下。是。 Hindi ko alam kung bakit ako huhulihin ng Ginoo. Pumatay ng tao, bayaran ng buhay. Kailangan kitang dalhin pabalik para sa hatol. Pinatay ni Wudage si Dazi. Sila ay mga masamang tao. Ano ang batayan niyo para hulihin si Wudage? Sinasabi mo bang ang mga taong ito ay si Dazi? Tama iyon. Haha, bata. Gusto mo bang patayin ako sa tawa? Ikaw lang ba ang pumatay kay Dazi? Wala namang 3 ulo at 6 na kamay si Dazi. Bakit hindi siya mapapatay? Alam mo ba? Nalikas na malakas si Dazi. Matapang at higit sa karaniwan. Kahit ang mga sundalo sa hangganan, hindi siya kaya. Kayo pa kayang mga matatanda, mahihina at sugatan. May lakas pa kayong magyabang na ito ang baluti ni Dazi. Ginoo, ito nga ba talaga ang baluti ni Dazi? Hindi ko inasahan na talagang pinatay nila si Dazi. Hindi dapat siya ang pagkalooban ng ganitong karangalan. Ang pagtatago ng peking dokumento ay isang malaking krimen. Tawagin ng mga tao, hulihin siya. Hindi pa panahon para makipagtalo sa gobyerno. Hahaha. Akala ko ba ang galing-galing mo? Bakit ngayon ayaw mo nang makipagsabayan? Sa pakikipaglaban sa akin, tanging kamatayan ang naghihintay sa'yo. Ay! Ang ganda talaga ng dalagang ito. 长得可真标致。 Naghanap ka ng gulo.
Dumarating na ang Hukbo. Anak siya ni General Yang. Anong nangyari? Ipagpaalam ko po, General. Pinatay ng binatang ito ang isang tao. Kailangan ko siyang dalhin pabalik para litisin. Ikaw ba ang pumatay sa mga ito? Ang mga karaniwang tao ay pumatay ng mga Dazi. Anong kasalanan dito? Huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan, General. Paano siya makakapatay ng Dazi? Mayroon ka bang ebidensya? Ito ay mga baluti na kinuha mula sa mga Dazi. Malalaman mo agad, General. Hayop na ito. Hindi man lang makilala ang baluti ng Dazi. General, itapon mo na ang batang ito. Ay, bayaw. Ito. Hintayin mo ako. Ang mga sundalong ito, kaya lang nilang apihin tayo. Pag nakatagpo ng mga sundalo sa hangganan, parang daga na nakakita ng pusa. Itong 7 tartar, ikaw lang ba ang pumatay? Hindi po ako lang ang pumatay sa kanila. Malaki rin ang naitulong ng mga kababayan. Kalokohan. Ipinanganak talagang matapang si Dazi. Kahit kami sa hangganan ay dapat mag-ingat ng 3 bahagi. Paano kayo, mga mamamayan na walang armas? Makakapagwagi. Ipinapaabot ko po, General. Bagamat mahusay si Dazi sa pagsakay at pagbaril, hindi siya magaling sa malapitang laban. Dadalhin ko sila sa nayon. Isa-isa silang papatayin. Ang ibig mong sabihin kung malapitang laban, kaya mong manalo. Lanan. Kung makayanan ng batang to ang 10 tira ko, aaminin kitang magaling. Tingnan mo ang baril. Mukhang may ibubuga nga ang batang to. Tigil. Go. Kuya, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Keyon. Tama. Pinsan. Ang taong ito ay may kakayahan bilang isang general. Dalhin siya sa kampo ng militar. Yan. Keyon, ibig mong sabihin na ang general na ito ay iyong pinsan. Ito ang aking malalayong pinsan. Ngunit maganda ang aming relasyon. Lumaki kaming magkasama. Magaling ka, bata. Bukas, dalhin mo ang baluti ni Dazi sa kampo ng mga sundalo sa hangganan. Salamat, General. Kailangan lang magtayo ng pangalan sa kampo para maprotektahan si Ginoong Simen at ang asawa niya. Babalik na ako kasama ang pinsan ko. Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw. Baka magkita pa tayo sa kampo, ha? Lanan. Tara na. Lanan. Anong ginagawa ng asawa? Sabi ng ate mo, ikaw ay malandi. Siguradong iniisip mo na naman sili. Sinasalita ko, hindi ko siya iniisip. Sabi pa ng ate mo, ngayong gabi ay papagkakabahala ka ng mga babae. Kapag naiisip ko ang mga babae, sumasakit ang ulo ko. Lene. Kaya tingnan natin kung may kakayahan kayo. Haha. Ay. Lene. Ang sarap ng pakiramdam, ang linaw ng isip. Kuya 5. Uy, batong maliit. Kuya Wu, bakit parang mas tumangkad at lumakas ka ulit? Pwede mo ba akong turuan? Para mas lumakas din ako. Batong maliit, bata ka pa. Paglaki mo, tuturuan kita. Halika, punta tayo sa kampo ng mga sundalo. Pupunta sa kampo militar. Tumigil ka. Anong ginagawa mo rito? Kami pong mga karaniwang tao ay nakapatay ng ilang mga tartar kahapon. Narito kami para kunin ang gantimpala ng militar. Kayo ang pumatay ng mga tartar. May ebidensya po kaming baluti. Totoong baluti ng mga tartar ito. Malaki ang nagawa sa pagpatay ng mga tartar. Hindi pwede, hindi sila dapat bigyan ng gantimpala. Iwan ang mga baluti. Umuwi na kayo. Ang tagumpay ni Kuya Wu ay tagumpay natin. Bakit nila tayo pinapauwi, ha? Ano nang ibig sabihin nito, Ginoong Militar? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sinasabi ko, umalis na kayo. Kung hindi dumating si General Yang, hindi ako alis.
Makita si General Yang. Kayo ba, karapat-dapat kayong makita si General Yang. Mga bata, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Umalis na kayo agad, kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung magiging marahas ako. Paano kung sabihin kung hindi ako alis? Hindi kami alis. Ang taong ito ay nagpapanggap na may tagumpay sa digmaan, patayin siya. Bata, naglakas loob ka pang umiwas, gusto mo talagang mamatay. Patay. Patay na siya. Ang lakas ng loob mo, naglakas loob kang pumatay ng sundalo sa hangganan. Mga tao, patayin ang mga ito agad. Walang respeto. Tumigil kayo. General. Ang taong ito ay nagkunwaring may tagumpay sa digmaan. At pinatay pa ang mga sundalo sa hangganan. Hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Ikaw ang dapat mamatay. Mga tao, si Zhao Wuchang. Dalhin siya at parusahan ayon sa batas ng militar. General. Ako ang may kasalanan sa pamamahala ng hukbo. Nawalan ng mukha ang aking mga kapatid. Ako si Wu Zhao, narito upang kunin ang aking mga tagumpay sa digmaan. Sama-sama ka sa akin, Wu kapatid. Kapatid, ito ang Wu Zhao na sinasabi ng prinsesa. Tama, mahusay siya sa martial arts. Matalino at mapanlikha. Talagang isang kaakit-akit na lalaki. Isang gwapong binata. Hoy, si Wu Zhao ay nakatingin sa likod. Huwag mong ipahiya ang pamilya Yang. Kuya Wu, pumasok ka po. Lanan. Hey, saan ka pupunta? Yelan, matandang General, Denan. Ay. Tila ito ang sinasabi mong batang mandirigmang Wu, tama. Ako po si Wu Zhao. Sige po. General Yang, kagabi po, nakapatay ako ng 7 dazi. Ngayon po, dumating ako sa kampo para kunin ang gantimpala. Anong klaseng gantimpala ang gusto mo? Narinig ko po na naglabas si General Yang ng patimpalak noon. Kung makapatay ng dazi, makakakuha ng 20 tael na pila. Totoo yan. Pero tungkol sa gantimpala, pag-usapan natin mamaya. Halika. Baka naiintindihan mo ang sand table. Kaunti lang. Saan mo sa tingin ang pwesto natin? Nandito tayo. Elon. Nasaan naman ang pwesto ng Jin? Nandito ang Jin, tama yan. Nasa hangganan tayo ng Jin ngayon. Kamakailan lang, madalas na kumikilos ang Jin. Sa malapit na hinaharap, magpapadala sila ng hukbo patimog dito. Kapag bumagsak ito, ang buong gitnang lupain ay mapapalayas ng mga kabayo ng Jin. Si General Yang ay buong buhay na nagbabantay sa pinto ng bansa. Hindi pinapayagang makalampas ang kaaway kahit isang hakbang. Humahanga ang mga tao. Aba. Huwag mo nang itaas ang aking katayuan, binata. Ako ay nakipaglaban sa mga Jin. Kadalasan ay talo ako. Kung minsan ay nananalo pero may mabigat na kapalit. Samantalang ikaw, hindi ka gumamit ng kahit isang sundalo at napatay ang 7 tatar. Hahaha. Narinig ko mula sa aking anak na may kinalaman sa iyong laban. Ay. Mabilis, ikwento mo sa akin. Gusto ko ring matuto. Magkwento tungkol sa digmaan kay General Yang. Parang nagpapakitang gilas lang ako. Pero may ilang karanasan din ako sa pakikitungo sa mga tartar. Ay. Sige, sabihin mo. Ang dahilan kung bakit malakas ang mga tartar ay dahil mula pagkabata, sanay na silang sumakay ng kabayo at magpalaso. Kaya mas magaling sila kaysa sa ating mga sundalo sa hangganan. Lanan. Para sa akin, mga sundalo, kahit na araw-gabi tayong nag-ensayo, hindi pa rin tayo makakalaban sa mga tao sa hilagang bilog. Bagamat may kalamangan ang pagsakay at pagbaril, may mga kahinaan din ito. Maaari kong sabihin, ang pagsakay at pagbaril ay angkop para sa malalayong laban. Ngunit hindi ito angkop sa malapitang labanan. Gamitin ko ang puntong ito. Dalhin ang mga tartar sa paikot-ikot na nayon. Para hindi mabilis ang takbo ng kanilang mga kabayo. Hindi nila mabubunot ng buo ang pana. At tuluyan silang mapuksa. Hahaha. Kung mamamatay ang tartar sa iyong mga kamay, hindi siya kawawa. Pero kung magpapadala ng hukbo ang tartar pasaw, paano mo naman sila haharapin? Isuko ang Sucheng. Huwag na huwag gagawin. Ang Sucheng ay mahalagang depensa laban sa Jin. Kapag bumagsak ito, tiyak na tuloy-tuloy ang paglusob ng mga dazi. Diretso silang pupunta sa kabisera, King Er. Ipagpatuloy mo ang iyong sinasabi. Ang sinasabi kong pagsuko sa Sucheng ay hindi ibig sabihin na pabayaan nating sakupin ng kaaway ang Sucheng, kundi painin sila sa bitad. Hayaan silang maligaw sa komplikadong lupain ng Sucheng. Sila'y mahuhuli ng sabay-sabay. Nga. Bagamat komplikado ang lupain dito, hindi naman marami ang mga lugar na pwedeng pagtaguan ng mga sundalo.
Paano makakapigil sa napakaraming hukbo ng Jin? Maaari tayong maghukay ng isang underground na daanan sa Suchen para makapaglipat ng mga sundalo sa ilalim. Kung sakaling gustong pumasok ng kaaway, hayaan silang hindi makabalik. Anong underground na pagpatay? Ay, bakit hindi ko naisip iyon? Kapag pumasok sa tor ng lupa, wala nang silbi ang mga kabalyero ni Dazi. Sa oras na yon, pwede na natin silang patayin ng kahit paano. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ng tao. Siya ay tunay na lalaki, isang matapang na tao. Bakit hindi ka nakasuot ng damit pandigma ngayon, kapatid na babae? Napakaganda mo talaga. Dagdagan ng pagkilala. Itinalagang tao si Yang Muwan. Pagkilala 0%. Siya rin ay isang target para sa pagkilala. Ahem. Sawa ka na ba? Haha, saan na ba tayo umabot sa kwento ni General Yang? Magpatuloy ka, Wugaw. Nais mo bang pumasok sa militar? Kung sakaling maging general ka, wala nang dapat ikabahala sa kanilang kagalang-galang na Siximen at Siwu. Pwede akong pumasok sa militar. Pero gusto kong maging opisyal. Sige, itatalaga kita bilang pinuno ng mga komandante. Pangungunahan mo ang Tiger Head Camp. Pinuno ng mga komandante. Ito ay isang mataas na posisyon. Tanggapin mo ang utos. Ngayon, umuwi ka at ayusin ang mga bagay. Bukas, mag-ulat ang Tiger Head Eagle. Sige na, maliit na bato. Tatay, talagang gusto mo siyang ipadala sa Tiger Head Camp. Paano kung mamatay siya doon? Kung wala siyang kakayahan kahit sa ganito? Paano siya magiging general? Maghintay na lang tayo at manood ng magandang palabas. Dito na lang tayo at magpainit. Ay nga, talagang sobrang lamig ng panahon na ito. Ito ay ang bagong pinuno ng ating Hutuying. Maligayang pagdating sa lahat. Magandang araw, ako si Wu Zhao. Sana'y makuha ko ang inyong suporta. Prinsesa, tingnan mo. Si Kuya Wu. Hindi ko akalain na ang suot niyang uniforme ay ang ganda. Narinig ko na ang ating bagong pinuno. Kahapon ay nagtatanim pa ng mga gulay. Hahaha. Dito sa kampo ng tigre, wala pang nakakaakyat dito basta-basta dahil lang sa koneksyon. Tama. Sa kampo ng tigre, hindi namin tinatanggap ang mga duwag na umaasa lang sa koneksyon para umangat. Ibig mong sabihin, hindi ka kontento sa akin bilang bagong komandante. Hindi mo ako kinikilala. Hindi ka karapat-dapat maging komandante. Ano ang kailangan kong gawin para makuha ang respeto mo? Lene, kaya mo bang makipagtagisan sa akin? Basta't manalo ka. Lahat ng mga kapatid sa Tiger Head Camp ay susunod sa iyo. Hey Bo, tumahimik ka. Kung hindi ako susunod, kahit anong parusa ng militar, hindi ako susunod. Ang ating commander, hindi naman siguro natatakot. Tingin ko, ang ating commander ay laging nagtago sa likod ng mga babae. Sige, makikipagtagisan ako sa iyo. Ay. Prinsesa, hindi mo alam. Itong si Heifu ang pinakamalakas na mandirigma ng Tiger Head Camp. Hindi lang siya malakas. Nakipagtagisan na siya sa strategist. Kaya niyang basagin ang isang bato sa isang hampas. Hindi kayang talunin ng kuya ko siya. Naniniwala ako sa kanya. Hey! Ito, saluhin mo. Anong silbi ng pagtanggap ng suntok? Mamaya makikita mo. Ah, masakit, Kakagaw ko lang yon. Sige, ulitin mo. Ito na dududo. Dudo. Bata, hindi ko akalain na magaling ka rin pala. Ikaw rin, hindi masama, ulitin mo. Ito. Nadapa si Heifu, talagang nadapa siya. Hindi lang ito ang kanyang kakayahan. Lanan. Sang-ayon o hindi, hindi ako susuko sa laban. Sa laban, tunay na armas ang ginagamit. Kung may kakayahan, gumamit ng armas. Lene. Dalhin mo ang armas. Mangyaring kunin ang iyong armas para labanan ako. Sapat na ang talim ng espada. You. Kung ito ay isang mababang uri, patay ka na. Naging tagasunod na ako. Kailangan mong sumunod sa kanya sa Tiger Camp. Kung may ayaw, halika at subukan mo ako. Talaga namang nanalo siya. Di kayon, 40% ang pagtanggap, dagdag 5. Yang Wan, 0% ang pagtanggap, dagdag 0. Pagbati, kagalang-galang na komandante. Tingnan nyo, ano yon?
May usok ng digmaan, nagmamadali ang mga sundalo. Si Dazi ang dumating. Mula sa direksyon ng baryo. Nasa panganib ang mga babae. Sino ang handang sumama sa akin upang sumpuin sila? Hindi pa nagbibigay ng utos si Ginoong Daziyang. Kagalang-galang na komandante. Ang paggalaw ng hukbo ng walang pahintulot ay isang mabigat na kasalanan. Sino ang nagsabi na kailangan kong ilipat ang malaking puwersa? Kailangan ko lang ng 5 tao. 5 tao, ito ay para sa kamatayan na. Sino ang sasama sa akin? Kayo mga duwag. Ako na ang mauuna. Kuya Wu, sasama rin ako. Sasama rin kami. Handa rin ako. Lene, Yine, magandang babae. Ngayong gabi, kailangan mo lang akong paglingkuran ng mabuti. Maaari kitang patawarin. Hehe. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ah. Bastos na babae, naglakas loob kang kumagat sa akin. Yungam. Hintayin mo akong bumalik, mahal. Tiyak na sisirain kita. Dalhin mo ako. Tingnan mo kung paano kita paliligayahin ngayong gabi. Oo. Si Kuya Tiger ay may 2 asawa. Maging tapat ka. Ang maipadala ka sa aming amo ay iyong swerte. Mayroon kang masarap na buhay. Bitawan mo ako. Sige, pumunta na tayo roon. Putulin mo ang ulo nilang 2. Sandali, kung pupunta ka ngayon, para ka na ring nagpakamatay. Ginoo, may siyam na tartar dito. Mahirap silang kalabanin. Si Yao Shito, magaling ka sa pagpan. Magkubli ka sa mataas na lugar. Makapalang baluti ng tartar. Kayang butasin ng pana na ito ang baluti. Hey Fu, isama mo ang 3 kasama at palibutan sila sa gilid. Ay matanda. Mag-ingat ka sa galaw. Tayo na. Hehehe ay naku. Bitawan mo ang kapatid kong babae. Pumunta ka sa impyerno. Umalis ka. Mabaho mong pokpok, naglakas loob kang saktan ako. Bitawan mo ang kapatid kong babae. Umalis ka. Eight. Hoy, dalhin dito. Dalhin niyo sa kama ko yung 2 babae na nahuli kagabi. Opo. Malas. Bitawan mo. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Bitawan mo. Hindi kayo palalampasin ng asawa ko. Ang asawa mo ay isang duwag. Matagal na siyang nagtago. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Ah, anong tao? Aba. Mahal na Ginoo, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Maging maayos ka. Lanan. Maging maayos ka. Mahal na Ginoo, mag-enjoy ka. Aalis na ako, ha? Ay. Umalis ka. Umalis ka. Masyado kang matapang para sipain ako. Gusto ko yan. Pwe, itong 2 babae, ang init. Kapag natapos na ang mga matatanda, tayo naman ang susunod. Hehe. Ay. Bitawan mo ang kapatid ko. Ang galing mo ah. Yenan, bitawan mo na. Hahaha, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo. Bitawan mo ako, bilisan mo, dali. Bitawan mo. Mahal ko. Wala na akong mukhang iharap sa'yo. Mahal, kung hindi ka pa darating, hindi mo na kami makikita kailanman. Ako ang nahuli. Hindi ba kayo nasaktan? Wala bang sugat? Dahil sa akin, na-late tayo, tara na. Tara na. Dalaong. Sinulog ni Dazi ang bahay namin.
Saan na kami pupunta ng kapatid 我 ko? 们该去哪儿啊？ Kasalanan ko ito. Napaawa ko kayong dalawa. Hindi ko dapat pinabayaan na mag-isa sa kampo. Pagkatapos, sabay-sabay tayong babalik sa kampo. Hindi na tayo magdurusa. Ay, sabay tayong pupunta sa kampo. Hindi ba natin madadagdagan ang pasaninida lang? Ayos lang ang pumunta sa kampo. Kaya araw-araw tayong makikita ang ating asawa. Sabi ng nakababatang kapatid, pupunta tayo sa kampo. Paano magiging pasanin yon? Ginoo, ang mga suplay at mga babae na ito ay ninakaw ni Dazi. Si Yaoshito, ihatid mo ang mga babaeng ito at ang mga suplay pabalik sa baryo. Si Kuya Wu ito. Na-detect ang mahalagang suplay. recover ba? Recover. Matagumpay na na-recover. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 500 puntos. Hindi ko akalaing makakakuha ako ng ganitong karaming puntos sa pagpatay kay Dazi. Tamang-tama, makakapagpalit ako ng mas magagandang armas. CJ, Kuda Xianggong, 相公，你不 kapag 在 wala 家 ka sa 的时候 bahay, 我们 naisip 一 ka 起 namin 想 araw-gabi. 觉得 Pakiramdam 很 namin 累 walang saysay ang mga araw. 就是， Kukunin ko kayo dito para tumira. Mag-aayos tayo ng tent para sa atin. Engel Anan. Sang-ayon si Song Jinlian ng 100%. Dagdag 1-0. Suwat ni Song Furong 70%. Dagdag 20. Dahil umabot na sa limit ang suwat ni Song Jinlian, nakatanggap ang host ng 1-0, 000 puntos. Maaaring ipagpalit sa anumang materyales. Yan ang ganda. Ihuhulog ito para sa laban sa hinaharap. Kapatid na Wu, sa wakas ay bumalik ka na. Wala ka bang nasaktan? Para lang sa ilang mga tartar. Lanan, nandito rin kayo. Lanan, sino siya, mahal? 他是谁啊？ Ito ang anak ni General Yang, babaeng tagapagturo ng hukbo. Itong dalawa ang aking mga asawa. Ako si Song Jinlian, bumabati kay Kapitan Yang. Hindi pa kayo kumakain, ano? Ngayong gabi magluluto ako. Kakain tayo ng hotpot. Hotpot. 火锅 Salamat, Siang Je, Denen. Yelan, masarap ang hotpot. Matagal na akong hindi nakakain nito. Yelan, anong paraan ito? Sobrang sarap naman. Yang gunyang, hindi mo alam. Ito ay tinatawag na hotpot. Kumain ka na. Maanghang at masarap. Ngunit hindi nakakainis. Ito ay imbensyon ng aming Ginoo. Kahit anong lutuin ng aming Ginoo, ay tunay na masarap. Talagang iba ito sa paraan sa palasyo. Kumain ka pa ng marami. Dalawa kayo. Sasama ko na ang aking dalawang asawa para magpahinga. Lanan. Hindi alam ng prinsesa na si Wu Zhao ay isang malanding tao. Hindi mo naman ito hindi nakita. Noong araw, nag-ayos lang ako ng kaunti. Halos mahulog na ang mga mata niya. Anong malaking bagay ang maabot ng taong katulad niya? Dati, ganito rin ang iniisip ko. Ngunit habang nakikipag-ugnayan ako sa kanya, mas lalo kong naiisip. Sinadya niyang magbigay ng impresyon na siya ay malaya at walang pakialam. Pero sa puso niya, taglay niya ang malaking talento. Sa kalasingan, binabantayan ang espada sa ilalim ng ilaw. Sa panaginip, bumabalik sa kampo habang tinutugtog ang tambuli. 800 li, hati-hati ang karne sa ilalim ng watawat. 50 kwerdas, tumutunog ang musika sa labas ng hangganan. Sa taglaga sa larangan ng digmaan, sinusuri ang mga sundalo at kabayo. Ang kabayong silu ay tumatakbo ng mabilis. Ang pana ay parang kidlat, nakakagulat ang tunog ng kwerdas. Natapos ang mga gawain ng hari para sa buong bansa. Nanalo sa buhay at kamatayan. Ang pangalan ay nakakaawa at naglalaho. Ang kanyang mga tula ay mas malalaki pa. Talagang hindi ito nahuhuli sa mga mahuhusay na tao at mga hari sa kabisera. Sa kanyang tulong, baka sakaling magtagumpay siya laban kay punong ministro kay Q. Talaga namang maganda ang mga tula. Ngunit kakasimula lang niya sa serbisyo. Isa pa lang siyang komandante. Kaya ba niyang labanan si punong ministro kay Q? Siya ay isang taong may malaking talento. Siyang bihasa sa lahat ng aspeto ng sining at digmaan. Hindi ko pa kailanman nakita. Kung hindi siya magtatagumpay, hindi ko rin maisip kung sino pa ang maaaring magtagumpay. Sana nga. Umaasa akong hindi niya bibigin ang mga inaasahan ng lahat. Naniniwala ako sa kanya.
Pagod na ang mga misis buong araw. Huwag na silang istorbohin sa gabi. Masarap din matulog mag-isa. Ay. Yan, ye. Kayon. Ano ang ginagawa mo? Iniligtas ng iyong kabutihan ang aking buhay. Hindi ko pa nababayaran ang utang na loob. Ikaw ay prinsesa. Hindi mo na kailangang gawin ito. Paano mo nalaman na prinsesa ako? Maaari kang pumasok at lumabas sa kampo ng sundalo. Pati si General Yang ay sumusunod sa iyong utos. At ikaw ay may apelyido na litulad ng kasalukuyang emperador. Matagal ko nang nahulaan na ikaw ay prinsesa. Kung nais kong gawing aking manugang ka, 我想让你做我的驸马呢。你愿 sasang-ayon ka ba? Ako'y isang simpleng mamamayan. Hindi ko kayang abutin ito. Kung matutulungan mo akong alisin ang punong ministro na si Keyong, handa akong magpakasal sa'yo. Para sa punong ministro. Pero pwede mo namang piliin ang hukbo ng Yang. Bakit ako pa, isang maliit na komandante, ang pinili mo? Pinapahalagahan ko ang kakayahan mo. Bukod pa rito, ang hukbo ng Yang ay mga tagalabas. 毕竟是外人， Mas mapagkakatiwalaan ang sariling asawa kaysa sa iba. Hindi pa rin pwede. May dalawa na akong asawa sa bahay. Kung magpakasal ang prinsesa, hindi ba sila magiging mga kabit? Ayos lang, tatanggapin ko 我 sila. 会接纳他们。 Sa hinaharap, tawagin tayong magkapatid. Huwag kang maging masyadong maarte. 妈妈的， Lanan. Binabati ang host sa pag-trigger ng nakatagong side quest. Mukhang pwede nang palitan ng mga puntos ang mga mainit na armas. Siyempre, pwede. I-refresh ng sistema ang pangunahing misyon. Tulungan ang prinsesa na si Li Keyon na makumpleto ang misyon ng pagbawi ng bansa. Alisin ang mga traidor. Makuha muli ang kapangyarihang imperial. Ano ang mga gantimpala sa pagtapos ng misyon? Tapusin ang pangunahing misyon. Maaaring pumili ang host na umalis sa mundong ito. Bumalik sa tunay na mundo. Makakuha ng 1 bilyong gantimpala. Maaari ring manatili sa mundong ito bilang isang malayang hari. Lahat ng kasanayan at haba ng buhay ay mananatili. Maaari ring bumalik sa tunay na mundo bilang mayaman. Ngunit kung masaya kang manatili sa sinaunang panahon, ayos lang na hindi bumalik. Kahit papaano, may mga taong mahalaga sa akin sa mundong ito. Masama ito, may masamang nangyari. Masama ito, may masamang nangyari. Anong nangyari? At Muwan, kayo kagabi. Tama, kagabi naging magkasintahan na kami ng prinsesa. Sa wakas, kami na talaga. Bakit, Ate Muwan? Bakit ka nagmamadali at kinakabahan? Dinala ng mga tao ang tatay ko kaninang umaga. Ano? Paano mangyayari na si General Yang ay mahuli sa kampo? Kaninang umaga. Biglang nagpadala ang korte ng mga sundalo para palibutan ang tatay ko. Sinasabi nilang nakipagsabuatan ang Yang family sa mga tao ng Beihuan. May utos ang hari na ibalik ang tatay ko sa kabisera para sa parusa. Bakit naman, ang Yang Army ay labis na kinhatred ang mga Tartaro? Paano sila makikipagsabuatan? Siguradong si KQ ang nagpakalat ng maling utos mula sa hari. Hindi dapat bumalik si General Yang kasama niya. Si General Yang ay tapat na tapat sa imperyo. Sa utos ng ating ama sa bayan, hindi siya kailanman nagduda. Tama, sabi ng tatay ko na tiyak na ibabalik ng emperador ang kanyang dangal. Baka nga hindi na makatagpo si General Yang sa emperador. Baka siya ay patay ng lihim. Si General Yang ay tapat na tapat sa imperyo. Sa utos ng ating ama sa bayan, hindi siya kailanman nagduda. Tama, sabi ng tatay ko na tiyak na ibabalik ng emperador ang kanyang dangal. Baka nga hindi na makatagpo si General Yang sa emperador. Palihim siyang pinatay. Ibig sabihin, nasa panganib ang aking ama. Dali, umalis na tayo. Mga kawal, ngayon ang masasamang opisyal ang namumuno. Nililinlang nila ang emperador. Ang pamilya Yang ay tapat sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit kami ay sinira ng masasamang opisyal. Sino ang handang sumama sa akin upang iligtas ang aking ama? Handa akong patayin ang lahat ng traidor sa palasyo. At saka, ako rin ay pupunta. Sige, umalis na tayo. Hindi pwede. Sandali lang, huwag magpadalos-dalos. Wu Zhao, anong ibig mong sabihin? Kung hindi tayo alis ngayon, mapapahamak ang tatay ko at sila. Hindi pwede, konti lang tayo. Walang silbi kung pupunta tayo. Hindi ko akalain na ikaw ay duwag. Mali ako, siyang Muwan, sa'yo. Hindi mo na kailangang iligtas kami. Siyang Lao Zhenjun ay ang dakilang general ng bansa. Isa siyang mabuting tao. Hindi tayo pwedeng manood na lang. Siyang Lao Zhenjun ang pangunahing puwersa natin laban sa mga kalaban. Karaniwan, mabuti ang trato niya sa'yo.
Hindi tayo pwedeng maging walang pakialam. Prinsesa, huwag mong hikayatin ang taong takot sa kamatayan. Kahit wala siya. Maaari rin nating iligtas ang tatay ko. Hindi ko naman sinabi na huwag tayong tumulong. Sinasabi ko lang na dapat tayong pumili ng pinakamainam na plano. Na makakapagligtas ng tao. At makakapuksa sa pagsalakay. Mayroon ka bang mas magandang paraan? Nagawa ko na ang ilang armas dati. Nasa tuktok ng bundok lang iyon. Naghihintay na kunin ko. Sige, maliit na bato. Lanan. Nasaan ang armas? Nandito lang. Itong panggatong na kahoy. Ano ba to? Itong bakal na ito. Walang talim, walang sulok. Paano ka makakapatay gamit ito? Lanan. Oo. Ha! Ito ay tinatawag na submachine gun. Napakalakas nito. Sa harap niya, ang kaaway ay parang naglalakad na sulo. Ha! Ito ay tinatawag na kanyon. Hindi ito ang tinatawag mong bakal na piraso. Isang bala ay kayang magpawala ng maraming kaaway ng walang bakas. Nawawala sa hangin. Ito ay tinatawag na pistola. Maliit at magaan. Kahit na hindi kasing lakas ng submachine gun. Ngunit kayang pumatay ng hindi nakikita. Ang dami ng armas. Huwag nang sabihin si Daisy. Kahit ilang daang gwardiya, walang problema. Kuya Wu, pasensya na. 对不起， Naiintindihan ko na ang pagkakamali ko sa'yo. Pamilya tayo dito. Bakit mo pa sinasabi yan? Ang pagkilala kay Yang Muan ay 30%. Dagdagan ng 1-0. Ang baril na ito pwedeng pamatay ng kalaban. At pwede ring panatilihin ang lihim. Engan. Para sa akin ba ito? Walang anuman. Kun mo lang. Lanan. Malakas si Dahey. Siya ang bahala na magbigay ng proteksyon sa kanilang dalawa. Walang problema, walang problema. Maaasahan mo, tiyak na walang problema. Ito ay tinatawag na sniper rifle. Mula sa 1 milya ang layo, pwede mong kunin ang ulo ng kaaway. Parang kinuha lang mula sa bulsa. Maliit na bato. Ikaw ang bahala na magtago sa mataas na lugar para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Naiintindihan? Sige, mag-ensayo na tayong lahat sa kanya-kanya natin. Bilis, bilis. Lakasan mo, bilisan mo. Tatay, ayos ka lang ba? Matanda ka na nga, nagtatamad-tamaran ka pa. Naglakas loob ka pang lumaban. Tingnan mo, hindi kita titigilan. Ang pamilya Yang ay tapat at matapang sa lahat ng henerasyon. Bakit niyo kami inaaresto? Dahil sa inyo, nagalit ang punong ministro. Kaya't wala na kayong ibang daan kundi ang mamatay. Kung may kaalaman kayo, ibigay na ninyo ang prinsesa upang maiwasan ang sakit na ito. Yari. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Tawagin ang mga tao, bugbugin niyo siya. Narito na ako at nandito rin ako. Prinsesa, pakiusap, sumama ka sa akin pabalik sa palasyo. Ito ay utos ng kanyang kamahalan. Ang alipin ay naglakas loob na magpanggap na may utos mula sa hari. Prinsesa, dahil ayaw mo salo, huwag mong sisihin ako kung magiging walang galang ako. Tawagin ang mga tao, hulihin sila. Sabay-sabay. Haha. Ang saya.
Huwag kayong lalapit pa. 靠近一步， Kung hindi, papatayin ko siya. Napakaduwag mong tao. 卑鄙小人！ Huwag niyo akong alalahanin. Patayin niyo siya para sa akin. Tumino ka, matanda. 是的， Huwag kang gagalaw, susunod kami sayo. Ilagay niyo lahat ng sandata niyo sa sahig. 地上， Gawin mo ang sinabi niya. Ha? Lumayo ka, huwag harangan ang daan ko. You! Kuya Wu. 吴大哥， Talagang astig ang baril na ito. Itong baril ay ibinigay sa iyo ng hari ng militar. Salamat, Kuya Wu. Tama nga, ang mga bayani ay lumalabas sa kabataan. Ako'y tumatanda na. Hindi tumatanda ang tatay. Ang tatay ay isang malaking general ng Wei Zendas. Wu Zhao, nais mo bang maging malaking general? 大将军， Huwag mo akong gawing ganun, malaking general. 吓我了。 Ikaw ang tunay na malaking general. Kahit na nais ni General Yang na magretiro at umuwi. Nandyan pa naman si Yang, ang batang general. Kung siya ay may kalahating kakayahan mo. Maaari na akong mamatay ng tahimik. Ngunit ang posisyon ng malaking general ay para sa iyo lamang. Bata ka pa. Kung magsasalita ka ng kaunti, maaari ka pang maging general sa loob ng 20 taon. Wala na akong lakas sa puso. At saka, sa kasalukuyan, may mga suliranin sa loob at labas ng lungsod. Dapat gumawa ng hakbang ang hukbo ng Yang. Ang ibig sabihin ni General Yang ay humiling ng utos para salakayin ang kabisera. General Zhang, nag-isip ka na ba? Nasa kapangyarihan ng mga taksil. Hindi makatawid ang mga tao. Kung hindi natin alisin ang mga taksil, huwag nang hintayin ang mga tao ng Beihuan na bumaba sa timog. Wala na ang aking dinastya. Tinitignan ka ng General Wu Zhao. Sigurado akong matutulungan mo ang prinsesa na linisin ang kanyang paligid. Ngunit ako ay bagong enlistado lamang sa Wu Zhao. Kung ikaw ay isang tunay na lalaki, sumagot ka na agad. Sige, sasagot ako. Ngunit kung tayo'y mag-aklas laban sa kabisera, baka samantalahin ng mga tao ng Beihuan ang pagkakataon at bumaba sa timog. Sa bawat lugar na naroroon ang mga barbaro, nag-apoy, pumatay at nagnanakaw. Sobrang hirap ng mga tao. Si Wu Zhao ay nag-alsa laban sa kabisera. Magdadala ako ng isang hukbo para umatake. Dapat nating hadlangan ang mga barbaro sa labas. Malakas at matibay ang mga barbaro. Umatake tayo. Kung makikipaglaban tayo sa kanilang mga kabalyero, wala tayong kahit kaunting tsansa. Hindi natin maaring hayaan ang mga tao mula sa hilaga na pumatay sa mga tao. Magpapanggap muna tayong umaatake sa kabisera. Hikbiin ang mga tao ng Beiheng sa pasukan. Pagkatapos ay magsagawa ng ambush. Puksa ang mga dazi. Sa huli, salakayin ang kabisera. Hala, General Yang, napag-isipan mo na ba? Nasa kapangyarihan ang mga taksil. Walang kapayapaan ang mga tao. Kung hindi natin alisin ang mga taksil, bago pa man bumaba ang mga Beihuan, wala na tayong kaharian. Pinapaboran ka ni General Wu Zhaoben. Sigurado siyang matutulungan mo ang prinsesa na linisin ang palasyo. Pero isa lang akong bagong sundalo ng Wu Zhao. Kung lalaki ka talaga, agad mong tanggapin. Sige, tinatanggap ko. Pero kung magpapadala tayo ng hukbo para salakayin ang kabisera, baka samantalahin ng mga taga-Beihuan at magtungo sa timog. Kung saan dumaan ang mga Tartar, may patayan at pagnanakaw. Hindi na matiis ng mga tao ang hirap. Ang Wu Zhao ay magpapadala ng hukbo para salakayin ang kabisera. Ako ang mangunguna ng isang hukbo sa aktibong pag-atake. Dapat nating hadlangan ang mga Tatar sa labas. Malakas at matibay ang mga Tatar. Aktibong sumugod. Kung makikipaglaban tayo ng direkta sa kanilang mga kabalyero, wala tayong kahit kaunting tsansa na manalo. Hindi natin maaring hayaan ang mga tao mula sa hilagang sirkulo na bumaba at magpatayan sa mga mamamayan. Magpapanggap muna tayong umaatake sa kabisera upang akitin ang mga tao mula sa hilagang Heng na pumasok sa mga daanan. At pagkatapos ay magsasagawa ng ambush. Wakasan ang dazi. Sa huli, salakayin ang kabisera. Magandang ideya. Hahaha. Ang unang hakbang natin ay tinatawag na anyayahan ang hari sa banga. Narito na si Ding Jiao Dazi. Patayin siya nang walang natira. Yun magandang matuto mula sa iba. Alam ko na, ate. Kung ganito lang sana ang manugang. Namatay na ang tatay, pero okay na ako. Huwag mong palampasin ito. Tatay, ano bang sinasabi mo? Kapatid na Wu, bakit hindi mo ipaliwanag kung paano mangakit sa kabisera? Ito ang aming kampo. Ito ang kampo ng mga tao sa Beihuan. Gusto ng mga tao sa Beihuan na sumugod sa timog.
Kailangan nilang dumaan sa gitnang luwang ng hangin na lambak. Nagtalaga si General Yang ng maraming sundalo dito. Hindi maglakas loob si Dazi na bumaba sa timog. Ihahatid ang lahat ng puwersa dito. Kung aalisin ang mga ito, hindi ba't magiging malaya si Dazi? Kailangan silang anyayahan na pumasok. Kapag pumasok na sila, ang mga puwersa sa ating kampo ay tatamaan si Dazi. Kapag nais ni Dazi na tumakas sa pagkatalo, si General Yang, isara ang daan sa gilid ng bangin at dalhin ang mga tao. Siguraduhin nating hindi na sila makakabalik. Naiintindihan ko. Magkukunwaring aatras ang hukbo ng mga Yang. Tapos magtatago sa lambak. Hindi gagalaw ang mga sundalo. Hahayaan nating pumasok ang mga tartar sa bitan. Magandang estratehiya. Antas ng pagtanggap ni Yang Wan, 40%. Dagdagan ng 1-0. Antas ng pagtanggap ni Likeyon, 70%. Dagdagan ng 1-0. Yenan, hahaha. Ang punong ministro ng Timog ay nais na makipag-alyansa upang salakayin ang hukbo ng Yang. Siguradong mamamatay ang hukbo ng Yang sa pagkakataong ito. Ipinapaabot ko po, General. Umalis na ang hukbo ng Yang. Pumunta na sila sa kanilang kabisera upang salakayin. Napakabuti, ang labanan sa loob ng Timog ay tumutulong sa atin. Makinig sa aking utos. Bumalik tayo at magtungo sa Timog. Opo. Mga kapatid, dumaan na tayo sa makitid na lambak ng Lufeng. Papunta na tayo sa kampo ng Yang Family Army. Nakalampas na tayo sa checkpoint. Ang Central Plains ng Southern Dynasty ay ating larangan. Kailangan nating sakupin ang teritoryo. Kumuha ng pagkain, agawin ang mga babae. Kumuha ng pagkain. Kumuha ng pagkain, agawin ang mga babae. Kumuha ng pagkain, agawin ang mga babae. Maging masigla tayo, malapit na tayong magtagumpay. Dumating na si Kuya Hu at si Dazi. Nakahanda na ba kayo? Lanan. Ngayon, hindi na makakabalik si Dazi. Bumuga. Anong bagay ito? Anong klaseng sandata ito? Bakit hindi ko ito nakita dati? Kahit ako, hindi ko pa ito nakita. Hindi maganda, nahulog tayo sa bitan. Dito tayo maghihintay. Uy, General. Ayos ka lang ba? Mag-urong na, mabilis. Ulat, General Yang. Ano ang nagputol sa ating daan pabalik? Sugod. Kapatid Wu, talo natin sila. Babaeng manliligaw. CJ. Hahaha. Wu, talagang napakagaling mo sa pagpapalakad ng hukbo. Ang ganda ng laban na ito. Ang 10,000 hukbo ay tuluyang napuksan ng ating mga tauhan. Ang saya, ang mga Dazi ay hindi dapat katakutan. Pero ang malaking hukbo ng imperyo ay paparating pa rin. Kailangan nating maghanda agad para sa susunod na sitwasyon. Ang saya talaga. Si Xiao Yong, talagang napakagaling mo sa pamumuno ng hukbo. Isang pagsalakay, nawasak ang syudad ng ulap. Hindi tayo magtatagal. At maaari na tayong magpatuloy sa paglusob sa timog. Tungo sa kabisera. Mahalaga ang bilis ng pagkilos. Nakapagbigay tayo ng sorpresa sa hukbo ng korte. Ngunit sa ngayon, kailangan pa natin ituloy ang pagsugod. At sakupin ang Xiaoyang. Upang masakop ang Xiaoyang, kailangan munang kunin ang Sishi Pass. Ngunit ang lupain dito ay mapanganib. At mahigpit na binabantayan. Takot akong hindi ito magiging madali. Ang ibig sabihin ni General Yang ay, sa ngayon, hindi natin kayang sakupin ang Xiangyang. Kailangan nating mag-recruit ng 100,000 na elite na sundalo. At maghanda ng sapat na supply ng pagkain. Kailangan din natin ng general na bihasa sa pakikidigma. Ngunit kakaunti ang mga talento sa ating hukbo. Kaya't agad tayong magpapadala ng tao upang ipahayag ang utos ng paghahanap ng mga talento. Puksa ang mga taksil. Tanggapin ang mga talento sa lungsod. Hikayatin silang lumapit. Wala nang ibang paraan. Itong bagay na ito kay King Er ay ipagkatiwala ko sa iyo. Huwag mag-alala, 5 kapatid. Tinitiyak kong matatapos ko ang tungkulin. Lumaki ang anak na babae sa hukbo mula pagkabata. Hindi siya nahuli sa kanyang mga kapatid. Pakiusap, itakda ng ama ang tungkulin para sa anak na babae. Pero may isang napakahalagang gawain na kailangan mong gawin, at ikaw lang ang makakagawa nito. Handa akong gawin ang lahat, ama. Hindi ako magdadalawang isip. Tumayo ka na. Babae ka pa naman.
Araw-araw na lang puro laban at gulo ang alam mo. Ikaw ang pinapangarap kong pakasalan si Wu Zhao. Anong pakasalan siya? 嫁给他。 Bakit ayaw mo? 你不乐意？ Tatay. Hahaha. Wang Er, anak. Mula pagkabata, pinaluhod na kita. Ngunit sa puso niya, gusto ka niya. Wu Xiaoyong. Nais mo bang pakasalan ang mahal kong anak na babae? Tanging ang pag-aasawa kay Yang Muwan ang makakatulong para tunay na makapagtatag ng posisyon sa hukbo ng Yang. Hahaha, si Binibining Yang ay matapang at maganda. Napakaganda niya. Siyempre, gusto ko siyang mapangasawa. Muwan, kapatid. Muwan, kapatid. Anong nangyari sa'yo? Kakatapos lang natin manalo. Hindi ba masaya ang tatay ko? 我爹。 Sinabi ng tatay ko na pakasalan ko si Wu Zhao. Talagang napansin ni General Yang na si Wu Zhao ay isang tao na may pambihirang kakayahan. Ngunit mabuti na rin ito. Dahil sa ugnayang ito, mas magiging tapat si General Yang sa akin. Ito ay isang magandang bagay. Si Wu Zhao ay may mataas na kasanayan sa pakikipaglaban. Magaling sa digmaan, at napakagwapo pa. Sinasabing ang makapag-asawa sa kanya ay isang biyaya para sa kapatid na babae. Ayoko nga. 我才不喜欢。 Sinasabi mo ba na nag-aalala ka kasi si Wu Zhao ay isang prinsipe? Natatakot ka bang hindi ako magiging masaya kapag ikinasal ka sa kanya? Sige, kapatid, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo bang ikasal kay Wu Zhao? Gusto ko, pero pinapapakasal ako ng tatay ko kay Wu Zhao ngayon. Hindi pa ikinasal ang prinsesa kay Wu Dej. Pinapakasal kaniyang Lao Jiang sa Wu Zhao. Para patatagin ang moral ng mga sundalo, itataas ang kanilang espiritu. Hindi magtatagal. Masasakop ko na ang kabisera. Ang paglilinis ng mga kaaway ay mabuti para sa akin. Ito ay magandang balita. Tungkol sa pag-aasawa. Pagkatapos kong matapos ang mga bagay na ito, hindi pa huli ang makasal kay Wu Zhao. Salamat sa iyo, prinsesa. Isang pamilya na tayo. Bakit pa tayo mag-aksaya ng panahon? Tawagin mo na lang akong ate mula ngayon. Ate, sabay tayong magtulungan mula ngayon. Sakupin ang kabisera, ayos ba? Lanan. Kaya, gusto mo bang magtulungan ngayong gabi? 要不要同心协力呀？ Nakakainis ka, ate. Kaya't pasensya na, ate. Ay naku. Bakit hindi pa dumarating ang ikakasal? Ay naku, andito na ang ikakasal. Ha? Talagang maganda ang dalaga ng Yang sa suot niyang kasal. 真漂亮。 Hahaha. Ayos. Isang pagsamba sa langit at lupa. Ay. Si General Wu ay mahusay sa pakikipagdigma. Si Anye, Yang ay puno ng sigla at ganda. Talagang magkatugma sila, ang galing ng lalaki at ganda ng babae. Isang pares na nilikha ng langit at lupa. Si Anye, Yang ay nagpakasal kay General Wu, may tuturing na perpektong pagsasama. Tiyak na mas magiging matatag ang Yang Army. At malapit nang masakop ang kabisera. 2 beses na pagyuko sa mga magulang. Hahaha. Pagbati ng mag-asawa. Matapos ang seremonya, ipapasok sa silid ng mag-asawa. Sige, sige, yakapin mo ako. Yakapin mo ako, yakapin mo ako. Hug mo na. Hug mo na, hug mo na, hug mo na. Hug mo na, hug mo na. Hahaha, ayos. Hahaha, ayos, hahaha. Ayos, hahaha. Ay. Pwede ba akong sumigaw? 我可以喊你。 Tawagin ko ba ang asawa mo? Pwede siguro. Ngayon ba ay oras na? 是不是到时辰了？ Tama. 是啊， Bakit hindi man lang siya nagiging aktibo? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin.
Ngayon ba ay dapat na tayong gumawa ng ganoon? 是不是该那啥了？ Ano ang ibig mong sabihin sa ganoon? 那啥， Yung tungkol sa pag-ikot ng silid. 就是圆法。 Sandali lang. May gusto akong sabihin. Ano ang nais mong sabihin, asawa? Una, sa hinaharap kailangan mong parusahan ang mga tiwaling opisyal. Linisin ang paligid ng hari. Bigyan mo ng mas mabuting buhay ang mga tao sa buong bansa. Engan, ang mga tiwaling opisyal ay hindi dapat patawarin. Ako, si Wu Zhao, ay nangangako. Tutuparin ko ang kalooban ng langit. Tatapusin ko sila. Pangalawa, hindi mo na ako pwedeng saktan sa hinaharap. Dapat ako lang ang magiging mabuti ka. Iyan ay likas. Siyempre, alagaan ko ang aking asawa. Pangatlo, maaari bang dahan-dahan lang mamaya? Huwag mag-alala, asawa. Maging mahinahon ako. Pagsang-ayon iyang muwan 50%. Dagdagan ng 10. Hauha. Ding, binabati ang host. Ang pagkilala sa lahat ng target na target ay lumampas sa 60%. Dagdagan ang buhay ng host ng 30. Dagdagan ang lakas ng 30. At makakakuha ng isang pagkakataon sa points raffle. Ang bilis lumaki ng antas ng pagkilala. System, sinabi mo kanina na may pagkakataon akong mag-raffle. Ano ang premyo? Pwede kang pumili ng isang sikat na ministro sa kasaysayan. Raffle para sa sikat na general sa kasaysayan. Yenan, pipiliin ko si Hansin. Natapos na ang pagkopya. Si Hansin ay bumisita sa kanyang Panginoon. Mabilis, General Han, mangyaring umupo. Hindi ko alam na tinawag ako ng aking Panginoon. Ano ang nais ipagawa? Ito ay isang dinastyang hindi mo pa naranasan. Ang aming hukbo ay kasalukuyang nakikidigma. Mangyaring tulungan akong mag-isip, General Han. Una, ipapaliwanag ko sa iyo ang pangkalahatang sitwasyon. Lesson nanan. Kaya, General Han, paano tayo dapat umatake sa kabisera? Hahatiin ang ating hukbo sa 3 ruta, na magiging silangan, gitna at kanluran. Sa oras na yon, sabay-sabay tayong atake. Tiyak na makukuha natin ang Jingzhou. Ay, magandang ideya. Ngunit kulang tayo sa mga magigiting na mandirigma. Kaya't ang bisa ng ating pag-atake ay mababawasan. Talagang ito ay isang problema. Kaya, General Han, pumunta ka muna sa hukbo upang sanayin ang mga sundalo. Ito ang aking utos. Pumunta ka munang makilala ang 3 hukbo. Pumili ng ilang mga talentadong tao. Hindi. Kuya Hugh, may malaking nangyari. Anong nangyari? Kakatanggap ko lang ng balita. May tropa ng mga sundalo ng palasyo na dumaan malapit dito. May mga bilanggo silang kasama. Isa raw doon ay ang pangalawa mong kapatid, si Wusong. Ano ang pangalawa kong kapatid? Bakit siya hinuli ng palasyo? Parang siya at ang ilan pa ay ninakaw ang regalo sa kaarawan ni Keitaw. Pabalik na sana sila sa kampo. Nahuli sila ng mga sundalo ng palasyo sa gitna ng pag-atake. Ang pagnanakaw ng kaarawan ay isang parusang kamatayan. Nasaan na ang hukbo ng imperyo ngayon? Nasa daan sa bundok na hindi kalayuan. Sumama ka sa akin para iligtas ang pangalawang kapatid. Ginoo, anong nangyari? Nahuli ng imperyo ang aking pangalawang kapatid. Agad akong mag-aanyaya ng mga sundalo. Huwag magmadali sa pag-aanyaya. Karamihan sa mga sundalo ay magugulat at magtatakbo. Mas lalo pang magiging delikado si second brother. Magpadala lang tayo ng ilang tao para iligtas siya, sapat na yon. Magaling ako sa pagbaril. Sasama ako. Malakas ang aking martial arts. Sasama rin ako sa'yo. Bilisan natin. Tara na. Bilisan niyo, sige na. Ilang araw na tayong hindi kumakain. Saan pa ako magkakaroon ng lakas? Kayo, mga tulisan, gusto niyong kumain, yage. Nagmamalakas loob kayong pisilin ang kapanganakan ni Kay. Talaga namang napakalakas ng loob niyo. Kapag naipadala na kayo sa kabisera, wala na kayong ibang daan kundi ang kamatayan. Ang pagkain ay sayang lang. Sino ang gusto kong lumabas dito? Hey. Maraming salamat, bayani, sa iyong tulong. Kuya Wu, okay ka lang ba?
Ayos lang ako. Bakit boses ng kuya ang narinig ko? Kuya, pangalawang kapatid. Ako ang kuya mo. Kuya Wu Zhao. 大哥， Bakit parang tumangkad 你 ka? 长高了。 Hindi lang tumangkad si Kuya Wu. Naging bayani ng aming nayon sa pakikipaglaban sa tigre. Ngayon, isa na siyang general. Partikular na lumalaban sa mga rebelde ng korte. 8. Hindi ka ba nagbebenta ng mga pancake? Paano ka naging general? 将军了。 Mahabang kwento ito. Pagbalik natin sa kampo, pag-usapan natin ng mabuti. Oh, sino itong dalawa? 这两位是 Ito si Brother Chao Gay. 曹大哥。 Leon, at ito si Brother Liqui. Engan, nais ko sanang may mga magigiting na mandirigma na makakasama. Sila ay mga magagaling na 1.1. Mabuti, nakababatang kapatid. Pagsamahin mo ang iyong mga kapatid sa ating grupo. Sama-sama tayong labanan ang mga rebelde. Sa mga nakaraang taon, nabulok ang gobyerno. Walang kapayapaan ang mga tao. Lahat ito ay dahil sa mga makapangyarihang ministro. Kailangan nating alisin sila. Dahil ito ay laban sa mga rebelde. Kaya't wala tayong ibang dapat gawin. 不容辞。 Sige, bumalik tayo sa kampo ng mga sundalo. Mangyaring maupo, mga ginoo. Lanan. Guro ng militar. Ang mga ito ay mga bayani at magigiting na lalaki. Yenan, mataas ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Maari silang bigyan ng malaking tungkulin. Dahil sa pagpasok ng mga magigiting na mandirigma. 叛将加入， Tiyak na walang makakatalo sa ating hukbo. 战无不胜。 Binabati ko ang lungsod ng Inyang. Tingnan niyo lahat. Narito ang Inyang. Kung gusto kong makapasok sa lungsod ng Inyang, 想进入荥阳城， kailangan munang dumaan sa Sisiguan. Tama, para masakop ang Inyang. 克荥阳， Kailangan munang kunin ang Sishui. Pero ang Sisiguan ay nasa hilaga ng ilog Sishui. Sa timog ng bundok Song. Mapanganib ang lokasyon. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. May 10,000 hukbo ng kaaway na tumutulong. Ano nang mahirap doon? Mayroon tayong mga baril at kanyon. Gamitin ko ang kanyon ko para pasabugin ang Sishui Gate. Malakas nga ang ating puwersa. Pero ang Sishui Gate ay nakatayo sa tabi ng bundok. May likas itong panangga. Mukhang mahirap itong mapasok. Kung gusto nating makuha ang Sisiguan, kailangan nating agawin ang watawat, sugurin ang kuta, at talunin ang mga general. May mungkahi ka ba, tagapayo? Tagapayo, magsalita ka na. Wala tayong magagawa kundi lumaban ng patayan. 一战。 Labanan hanggang kamatayan. Pagkatawid ng ating hukbo sa Sishui, magkakampo tayo roon, at makikipaglaban tayo ng sagupaan sa hukbo ng kalaban. Mag-set up ng kampo pagkatapos tumawid sa ilog. Hindi ba't ito ay nagiging daan para sa ating pag-atras? Masyadong delikado ito. Hindi ito tama, hindi ito tama. Kailangan lang nating ilagay ang ating sarili sa panganib para makabawi. Kahit na hindi natatakot si Alige sa kamatayan, hindi mo rin maaring hayaan akong mamatay ng walang dahilan. Napakadelikado ng planong ito. Mas mabuti pang ikaw na lang ang magdesisyon, kuya. Makinig tayo sa kuya. Anong sabihin ng kuya? Yun ang susundin ko. Naniniwala ako kay Tagapayo. Pakiusap, bumalik na kayo sa kampo. Maghanda tayong lumaban ng patayan. Ah. Pagod na ako, sana nandito si ate. 大娘子在就好了。 Wala eh. Ay, pagod na ako. Ay, ang sarap. 舒服。 Kaliwa ka ng kaunti, he. Ay, mas komportable na. Hehe, paano ang lakas na ito? Ay, asawa, bakit kayo nandito? 你们怎么来了？ Asawa, alam lang ay ang makipaglaban. Hindi man lang naisip na isama ako at si ate. Ay, hindi ko naman gusto na mapahamak kayo. 遇到危险嘛？以后 Mula ngayon, huwag na tayong magkahiwalay, okay? At tayo rin. Ay, ha, 对对对，以后 mula ngayon, ang ating pamilya ay hindi na maghihiwalay, Janan. Asawa, narinig ko mula kay Itay na balak mong magdala ng hukbo para atakehin ang Shugon. Lanan, kung nais mong atakehin ang Nanyevene, kailangan munang makuha ang Shugon. Ngunit narinig ko na si Ian ay handang lumaban sa tubig. Kaya ba yon? Walang anuman, naniniwala ako sa kanya. Saka, makikilahok din ako. Naniniwala ako na may dala akong armas at mga minahan. Hindi magiging problema ang 100,000 na sundalo. Kaya't dapat mag-ingat ka. Lanan, kaya't maaga tayong batiin ang aking Ginoo ng tagumpay. Yanan, ang hirap ng makipaglaban. 为夫打仗，这个这么辛苦。 Mga Ginoo, hindi ba kayo magpapakita ng suporta? Magbigay ng kaunting pampatibay sa akin. Alam ko na sabik ka na, mahal ko. Matagal nang hindi nakita ni Ate Jinlian at ni kapatid na Furong ang kanilang asawa. Ngayong araw, hindi na kami makikialam. Uy, huwag kayong umalis. Ikaw din, hindi ka pwedeng umalis. Malapit na ang malaking labanan. Mahal, huwag mong pabayaan ang katawan mo.
Huwag kang mag-alala. Ang lakas ng iyong asawa ay 10 beses kaysa sa iba. Ngayong gabi, magsisimula tayo sa'yo. Tapos ikaw, tapos ikaw. Tapos ikaw. Hehe, tara na, Denen. Si Hansin ay nagdala ng mga sundalo at lumaban sa tubig. Natalo ang kaaway sa Wuzhou. 200 ang umatake. Matagumpay na nasakop ang Sishi Pass. Bro, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Kamusta ang sitwasyon ng ating hukbo? Haha, ang saya. Kuya Wu, ang lakas talaga ng bomba mo. Bigyan mo pa ako ng ilan. Pupunta akong pasabugin ang kabisera. Patayin ang mga asong opisyal na yon. Gusto kong makipaglaban. Marami pang pagkakataon. Ginoo, tagapayo. Napatay ng ating hukbo ang 30,000 kakaaway. Nahuli ang 50,000. Samantalang ang 20,000 ay tumakas na walang armas. Ano naman ang naging pinsala sa atin? Hindi umabot sa 1-0, 0-0-0 ang pinsala. Kasama na ang 50,000 na maliliit na sundalo. At ang mga bagong recruit. Ngayon, mayroon na tayong 200,000. Ang moral ng ating hukbo ay mataas. Magaganda ang mga armas at kagamitan ng mga sundalo. 200,000 ay sapat na upang mawasak ang kabisera. Madali nang makapasok sa kabisera. Ang paglilinis sa mga kaalyado ay malapit nang mangyari. Yenan, ngunit dahil sa labang ito, ang aming hukbo ay nadagdagan ng doble. Ang supply ng pagkain ay hindi agad na idagdag. Ay, bakit hindi ko naisip ang problema sa supply ng pagkain? Pinatay ko ang 50,000 na mga nahulog na sundalo. Kapag kaunti ang tao, syempre, sapat na ang pagkain. Ngunit tayo ay mga taong may dangal at kabutihan. Paano natin magagawang gumawa ng mga bagay na tulad ng panununog, pagpatay, at pandarambong? Ano nang gagawin natin ngayon? Tagapayo, gaano pa katagal tatagal ang ating mga pagkain at supply? Pinakamahabay kalahating buwan. Pinakamaikli 10 araw. Ipapadala ko agad ang mga tao para bumili ng pagkain at supply. Panginoon, ang malayong tubig ay hindi makakatulong sa agarang uhaw. Ganito na lang. Hihilingin ko na lang sa mga mamamayan at mga negosyanteng mayaman sa loob ng lungsod ng Inyang na magbigay muli ng tulong. Hindi maaari sa bawat lungsod na ating sinasakop. Hindi tayo dapat mang-abuso kahit kaunti. Tungkol sa pagkain at supply, mag-isip pa ako ng ibang paraan. Mabigat na gawain ito para sa iyo, Panginoon. Mukhang kailangan na lang nating gamitin ang puntos para makapagpalit. Lanaldanan. 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 Lanan. Magandang araw, Ginoong Punong Ministro. Prinsesa Keijing, bumalik na ba siya? Mahal na hari. Kailangan mo lang ilagay ang selyo dito. Ibabalik ko sa iyo ang prinsesa. Sige, gagawin ko na ito. Gagawin ko na ito. Magbitiw sa trono. Hindi. Hindi. Ang aking trono ay para lamang sa prinsesa. Hindi para sa iyo. Huwag kang magbigay ng toast. Hindi ka makakain ng multa sa alak. Ginoong Kay, dapat na kayong tawagin kayong kamahalan. Hahaha. Magaling si Ginoong Zhao. Salamat sa papuri, kamahalan, hahaha. Ano ito, hom? Ano ito, hom? Kayo. Hindi maganda. Matapang na alipin. Hindi ka baluluhod sa harap ng emperador. Anong nangyari? Pinangunahan ng prinsesa ang Yang Family Army at tinalo ang 100,000 na Imperial Guards. Napasok na nila ang Sishi Pass. Nakuha na ang Xianyang City. Malapit nang marating ang kabisera. Mahal na hari, ang Sishiguan ang huling matibay na depensa bago ang kabisera. Dapat po kayong maghanda agad. Mga walang kwentang yan. Naglalakas loob silang suwayin ako. Ako na ang magiging emperador. 3 araw mula ngayon, akyat ako sa trono. Ako mismo ang mangunguna sa labanan. Sistema, gusto kong ipagpalit ng pagkain at supply.
Ding, may-ari. Sa kasalukuyan, ang 1,000,000 puntos ay maaaring ipagpalit para sa 100,000 sako ng pagkain. Gusto mo bang ipagpalit? Mayroon pa akong sapat na puntos para makapagpalit ng maraming pagkain. Sapat na ito hanggang makarating sa imperyo. Salamat sa pagpapalit. Matagumpay ang pagpapalit. Ang pagkain ay nailagay na sa bodega. Lene, 100,000 sako ay sapat na para sa 200,000 sundalo sa loob ng ilang buwan. Ngayon, tinipon ko kayo. Dito para sa pagbuo ng isang espesyal na unit. Ano ang ibig sabihin ng espesyal na unit? Ang espesyal na unit ay isang makapangyarihang, napakasikretong grupo na nakatalaga upang tapusin ang ilang mga espesyal na misyon. Halimbawa, ang pagkuha ng ulo ng kaaway sa gitna ng 1,000,000 sundalo. Hahaha, gusto ko yan. Gusto ko rin yan. Sistema. Sige, simulan na ang pagsasanay. Ayon sa ulat ng espiya, malapit nang maghari si KQ bilang emperador. Bago mangyari yon, tiyak na aalisin niya ang lahat ng banta. Nakakainis. Huwag kang mag-alala, Keyon. Tiyak na papatayin ko ang makapangyarihang si KQ para matulungan kang mabuhay muli. Pero paano tayo mananalo? Operasyong Pugutan ng Ulo. Operasyong Pugutan ng Ulo. Tama, gagamitin natin ang dilim ng gabi para pumasok sa kampo ng mga sundalo. Hulihin si KQ. Kapag nahuli natin siya, ang 200,000 sundalo ay kusang susuko. Tama nga naman. Pero, paano natin mahuhuli si KQ sa gitna ng 200,000 sundalo? Sakto, nakabuo ako ng isang espesyal na unit. Maari itong magamit. Haha, hindi na ako makapaghintay. Huwag magmadali, hintayin mo akong pag-aralan ito. Kung paano isasagawa ang operasyon ng pagpatay. May isang tanong. Kahit na may espesyal na unit, ngunit ang kampo ng kaaway ay may 200,000 na mga sundalo. Paano makakapasok ang isang espesyal na unit sa kampo upang isagawa ang operasyon ng pagpatay? Tama ka, General Wu. Paano tayo makakatawid sa kampo ng militar at makarating ng maayos sa harap ni KQ? Maliban na lang kung makakalipad tayo papunta roon. Anak, imposibleng lumipad ang tao. Sana may helicopter tayo. Pwede tayong lumipad papunta roon. Sa loob ng mall, pwedeng magpalit ng 5,000 puntos para sa isang armed helicopter. Uy, may helicopter na talaga. Ang galing. Ang aming pinuno ay labis na nag-aalala. At tinawag kami dito. Mayroon bang ibang bagay? Dumating ang mga sundalo ng imperyo. At ang buong lungsod ay humihingi ng paglilinis. Ilang sundalo ang dumating mula sa imperyo? 200,000 na sundalo. 200,000. Mukhang nais nilang makipaglaban sa atin ng maaga. Kaya't mangyaring ipahayag niyo ang inyong opinyon. Mayroon bang paraan para labanan ang 200,000 hukbo ng palasyo? Ang tanging magagawa ng ating hukbo ay ipagtanggol ang pintuan ng lungsod ng Xianyang hanggang kamatayan. Kung nais nating sumulong, hindi natin agad-agad mababasag ang depensa. Kung aatakihin ng kaaway ang Xianyang mula sa harap, tayo naman ay maaaring gamitin ang mga paborableng lugar tulad ng Sishiguan para sumulong. Ngunit nasa gitna tayo ng Xianyang. Wala tayong matibay na depensa na mapagkukunan ng proteksyon. Mayroon din tayong 200,000 na sundalo. Kung makikipaglaban tayo sa mga sundalo ng korte ng harapan, hindi ang ating 200,000 na sundalo ay may mga bihag. May mga bagong recruit. Ang kanilang kakayahang makipaglaban ay hindi maihahambing sa mga sundalo ng korte. Kahit na mayroon tayong tulong mula sa mga armas, tiyak na magkakaroon tayo ng malubhang pinsala. Noong una, nais kong sanayin ang hukbo ng mabilis. Ngunit hindi ko inasahan na darating ang korte ng ganito kabilis. Hahaha. Hahaha. Ay hahaha ay naku. Makulit. Bakit ang kulit mo? Ahahaha. Dumating ang 2 ministro para uminom. Ay
Pagkatapos ng bukas, aalisin ko na ang mga rebelde at masasamang tao. Magiging emperador na ako. Haha, pagbati sa inyong kamahalan. Maligayang bati, inyong kamahalan. Mga tao, narito ang inyong kamahalan. Anong nangyayari sa labas? Hindi rin po malinaw sa akin. Mukhang may umatake. Inaatake tayo, ha? Naglalakas loob pa silang pumunta dito. Pupunta ako at papatayin ko sila. Inyong kamahalan, mag-ingat ka, mahal na hari. Saan galing ang bombang ito? Parang galing ito sa langit. Hey, hey. Protektahan ang hari, bilisan nyo. Bilisan, bilisan. Ang makasalanang si KQ ay may takdang kamatayan ngayon. Kayo. Nagtaksil kayo sa akin. Ikaw ay isang rebelde at traitor. At naglakas loob pang tawagin ako. Ngayon, ikaw ay aking paparusahan. Mabait na tao, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Ay naku. Ang gusto ko ay ang iyong buhay. Para sa mga tao sa buong mundo. Kuya Wu, nagsimula na ang pag-atake ni General Han. Sige, tayo'y magtutulungan. Malupig ang hukbo ng Jin. Patay. Tanong ni KQ, patayin ang prinsesa. Maging emperatrice. Si Wu Zhao ay itinalaga bilang rehente. Si Yang Jia, Han Xin, Wusong at iba pa ay itinalaga. Pero si Wu Zhao ay hindi nais mamuhay sa palasyo. Bihira siyang makialam sa mga usaping pangkaharian. Ay, mga ginang, saan kayo pupunta? Mga ate, ngayong gabi maglaro tayo ng maayos kay asawa. Hindi ba ito maganda? Ay, gusto talaga ni Dala ang ganito. Mga ginang, nakapagtago na ba kayo? Nakapagtago na kami, Dala. Halika, hulihin mo kami. Halika't hulihin mo kami. Dala, halika't hulihin mo ako. Hey hahaha hey. Ikaw ang pinakamasungit. Tingnan mo, mahuhuli kita ngayong gabi. Paano kita ayusin, hey? Hehe, nahuli na kita. Ikaw na lang ngayong gabi. Hiyo. Mahal na hari. Ngayong gabi, maaari ba akong maglingkod sa regent? Yan tingin ko.